Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1821 hanggang 1830. Isang spirit transmission tower na nagsisilbi sa lahat ng Soul Master sa Federation, kahit na ang Shrek Academy ay hindi madaling makagalaw sa kanila. Higit pa rito, ang Eternal Family ay natapos na, kahit na ang Spirit Spreading Pagoda ay naging matatag. Bukod dito, ang mga benepisyo ng Spirit Transmission Pagoda ay hindi talaga nabawasan ng malaki. Bulong ni Guyana, na parabang ang mga lihim ng Spirit Transmission Pagoda na ito ay dapat sabihin kay Tangwulan, ang 10,000 Beast Platform ay pinalaki ko. Inilipat ko ang lahat ng enerhiya ng buhay na hinigop ng Silver Dragon Spear sa 10,000 Beast Platform, na hindi lamang nagpatatag sa eroplano, ngunit pinalaki din ang lugar ng halos 2 beses. Ang bilang ng mga Saltmud ay maaaring tumaas ng 2 beses sa parehong oras. Lot. Kaya kahit na ang presyo ay binawasan ng kalahati, kung ito ay gumagana sa buong kapasidad, ang kita ay tataas. Biglang natauhan ni Tangwulan, iyon lang. Para sa Soul Master World, ito ay isang magandang bagay. Ngunit, ano ba talaga ang gusto mong gawing 10,000 Beast Platform? Nabuhay sina Daming at Erming sa mundong iyon, at minsan ay tinanong niya si Erming, ano nga ba ang One Beast Terrace? Ngunit hindi gaanong nagsalita si Erming sa oras na iyon. Kahit medyo malabo. Lalo na nang tanungin sila ni Tangwulan kung bakit sila makikipagtulungan sa Spiritual Pagoda, tumingin si Erming sa kanya ng kakaiba. Kahit na may kaunting paghingi ng tawad, ngunit may determinasyon at tiyaga. Saglit na natahimik si Guyana, alam mo ang dating Stardew Great Forest. Magkasama na rin tayo. Gayunpaman, wala na ang dating Soul Beast World. Sana ay maging bagong Stardew Great Forest ang One Beast Platform. Ang kagubatan ay nagbibigay ng kaunting lugar para sa mga natitirang Soul Beast. Hayaan silang umunlad at umunlad doon. Nang sabihin ang pangungusap na ito, puno ng emosyon ang boses niya. Ito ang ideal mo. Ito rin ba ang dahilan kung bakit ka nanatili sa Spirit Transmission Tower? Tanong ni Tangwulan. Huminga ng malalim si Tangwulan, na parang kumukuha ng lakas ng loob. Guyu, noon pa man ay gusto kitang tanungin, ano ka ba? Huwag ka nang magtanong, ayokong magsinungaling sayo. Pagdating ng araw na yun, malalaman mo. Biglang nag-aalalang sabi ni Guyana. Sinabi ni Tangwulan, anong araw? Sinabi ni Guyana, marahil, malapit na. Pagdating ng araw na iyon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. May ngiti sa mukha ni Tangwulan, at mariin niyang sinabi, Guyu, hinihintay ko ang araw na iyon. Ngunit makinig ka. Ano man ang iyong pagkakakilanlan, kahit saan ka nanggaling. Kahit anong plano mo. Ang iyong kinabukasan. Dapat ay nasa iyo ako sa iyong hinaharap. Kahit ano ka pa, matatanggap ko ito. Naiintindihan mo ba? Natahimik ang kabilang panig, hindi na nagsalita si Guyana, ngunit sa pamamagitan ng soul communicator na si Tangwulan ay tila naramdaman na siya sa kabilang panig ay puno ng malakas na pagbabago-bago ng emosyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita muli si Guyana, gawin muna natin ito, bye. Nang mabitin ang komunikasyon, medyo matamlay pa rin si Tangwulan. Ang kanyang magandang boses ay nananatili sa kanyang pandinig. Hoy, malapit nang umagos ang laway. Ang kakaibang boses ang nagpagising kay Tangwulan mula sa catamaran. Subconsciously ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng tunog. Nakita ko si Ling Zikhen na nakatingin sa kanya na nakahawak ang mga kamay sa kanyang balakang na may kasamang pagngisi. Pwede bang hindi ka masyadong mambabula at nakakadiri? Malamig na sabi ni Ling Zikhen. Hinawakan ni Tangwulan ang kanyang mukha ng hindi namamalayan, naka-flatching. Meron ba ako? Umismid si Ling Zikhen, meron ba? Marami. Ang ekspresyon ng mukha mo ay nagiging sobrang nakaka-flatter sa sandaling mag-usap ka doon. Okay lang. Hindi ko akalain na magiging ganoong tao ang mga pinuno ng Tang Sect at Shrek. Ikaw ay katulad mo. Talagang nagpaparamdam, nakakadama. Pagkasabi noon, wala na siyang masabi, pero halatang medyo frustrated ang mood niya. Tumingin si Tangwulan kay Exi sa tabi niya, at may kahinahinalang sinabi, sabi niya nang bobola ako. Meron ba ako? Napaawang ang bibig ni Exi, boss, totoo. Napatuwid ang mukha ni Tangwulan, nandito ka na. Tayo na. Ang iyong kamakailang aktwal na pangangailangan sa pakikipaglaban ay napabuti. Sasamahan kita. Kailangan kong magpadala ng mensahe sa iba, mauuna ako ng isang hakbang. Nawala si Exi sa hangin sa sandaling kumislap ang liwanag. Gusto pa ring magpaliwanag ni Tangwulan kay Ling Zikhen, ngunit nabasag na ang isang unan. Muntik na siyang magmadaling lumabas ng silid ni Ling Zikhen sa kahihiyan, ngunit si Tangwulan ay nasa napakagandang mood sa oras na ito. Hindi bababa sa okay na marinig ang kanyang boses ng madalas ngayon, at walang paghihigpit sa tore ng paghahatid ng espiritu. Tungkol naman sa Eternal Family, hindi na siya dapat tinakot ngayon, at hindi na niya kailangang maging ipokrito sa kanila, mukhang nagiging maayos na ang lahat. Kung tungkol sa araw na sinabi niya, sa mga mata ni Tangwulan, dapat iyon ang araw na sila ay magkasama. Gusto niyang gumawa ng Stardew Great Forest, pagkatapos ay sasamahan niya siya sa paggawa nito.
Hanggat ito ang gusto nitong gawin, magsusumikap itong tulungan siyang kumpletuhin ito ng magkasama. Xuanling Tower Station. Matapos ibitin ang komunikasyon sa gabay ng kaluluwa, umupo si Guyana sa kama, hindi makontrol ang sarili sa mahabang panahon. Ang mga salita ni Tang Wulan ay nananatili lamang sa kanyang puso sa lahat ng oras, at ang kanyang mga mata ay nasa tubig na ng mga piling tao. Wulan, alam mo ba? Wala akong future. Sa puntong ito, hindi na napigilan ng kanyang mga luha ang pagtulo. Nana, ano bang problema mo? Sa sandaling ito, isang boses ang dumating. Nang tumangala si Guyana, nakita niyang hindi alam ni Chenggu Zhangting kung kailan siya pumasok mula sa labas. Hindi niya napansin ang pagpasok niya dahil wala siya. Wala. Umiling si Guyana. Wala akong sinabi, umiiyak ka. Mabilis na lumakad si Chenggu Zhangting para maupo sa tabi niya, isang pagdagsa ng espiritong kapangyarihan ang nagtulak sa kanya sa isang tabi. Hindi ka ba kumakatok sa pinto? Sino ang nagpapasok sa iyo? Naging malamig ang ekspresyon sa mukha ni Guyana. Saglit na natigilan si Chenggu Zhangting, kailangan pa bang kumatok ang relasyon natin? Malamig na sinabi ni Guyana, lumabas ka, ayaw kitang makita ngayon. Sa wakas ay naramdaman ni Chenggu Zhangting na may mali, Nana, ano ang nangyayari sa iyo? Masyado bang nakaka-stress ang pagiging master ng Tori ngayon? Okay lang, huwag kang mag-alala, susuportahan ka ng buong pamilya namin. Bahagyang sinabi ni Guyana, lumabas ka, ayoko nang uulitin pa, huwag mong hayaang gawin ko ito sa iyo. Nang inag ang buong katawan ni Chenggu Zhangting, Nana, ikaw. Kakasabi lang niya nito, at bigla niyang nakita ang mga mata ni Guyana. Sa kanyang mga mata, tila may dalawang silver vortex na lumalabas. Sa sumunod na sandali, ang mga mata ni Chenggu Zhangting ay naging mapurol. Ang buong tao ay ganap na nawala. Lumabas ka, bumalik ka sa iyong silid at magnilay-nilay. Mahinang sabi ni Guyana. Oh! Si Chenggu Zhangting sa isang matamlay na estado ay sumang-ayon at tumalikod. Sa pagtingin sa likod ng kanyang pag-alis, ang hangarin sa pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Guyana. Kung hindi dahil sa oras na gawin ito, gusto niyang patayin ang lalaking ito na nagtangkang gumahasa sa sarili. Ditian, lumapit ka sa akin. Parang may sinasabi siya sa sarili niya. Ngunit ilang paghinga lang, kumislap ang madilim na gininto ang liwanag, at may isa pang tao sa harapan niya. Ito ay ang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ang tinatawag ni Guyana ay ang Beast God na tinawag na pinakamalakas na Soul Beast sa loob ng 10,000 taon sa Megatron Continent. Guro. Yumuko si Ditian at magalang na sumaludo kay Guyana. Ano ang sitwasyon sa 10,000 Beast Platform? Mahinang tanong ni Guyana. Ang mga mata ni Ditian ay puno ng pananabik na hindi made atago, napakaganda ng sitwasyon, at ang epekto ay mas mahusay kaysa sa aming inaasahan. Ang buong 10,000 Beast Platform ay lumawak ng higit sa 2 beses, at ito ay napakatatag din. Sinimulan naming panatilihin ang ilan sa orihinal. Ang mga nanganganib na mga lahi ng kaluluwa ng hayop na bumaba ay lahat ay nandayuhan. Ito ay may mga nabuong bagong kaluluwa doon. Ang mga diskarte sa paglilinang ng Spirit Spreading Tower, kasama ang mga Jin na naiwan namin, ay talagang nagpabalik ng ilang mga lahi na ganap na nawala. Pagkasabi nito ay puno ng emosyon ang mga mata niya. Tumango si Guyana na may kasiyahan, mabuti yan. Sayang lang at masyadong mabilis ang takbo ng eroplano sa kailaliman, kung hindi, ang paglunok ng higit pa sa kanilang lakas para sa pagbabago ay tiyak na magpapalakas sa 10,000 Beast Platform. Kung ito ay malalamon pagkatapos ng buong kalaliman, maaari tayong makapagtatag ng isang matatag na malaking eroplano bilang ating sariling buhay. Ngumiti si Ditian at sinabing, pwede naman. Inaabangan ng lahat ang pagdating ng araw na iyon. Tiyak na babalik ang Abyss Plane, paano nila ito hahayaan? Mas mabuti na silang dalawa ang mawawala sa sangkatauhan. Kung ganoon, mas magiging maganda ang plano natin. Favorable. Pagkasabi nito, biglang sumilay ang takot sa kanyang mga mata, Guro, posible bang lilito muli ang sandata ng tao sa araw na iyon? Inaalala ang nakakatakot na eksena ng walang hanggang kaharian ng langit na sumisira sa langit at lupa noong araw na iyon, maging ang Blood River na pumatay sa pagbuo ng mga Diyos ay agad na naging bulok na pakwan at naputol, at mayroon siyang matagal na takot. Gaano man kalakas ang isang individual sa kontinente ng Daoluo, hanggat hindi ito maaaring maging isang Diyos, hinding-hindi ito magiging posible na labanan ang gayong kapangyarihan. Walang pakialam na sinabi ni Guyana, kaya, huwag na huwag mong maliitin ang mga tao. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit ako gumawa ng plano na magsama muna sa mundo ng mga tao. Tanging sa ganap na pag-unawa sa kanila ay mas mahusay natin silang haharapin. Ngayon ay hihintayin natin na muling lumitaw ang eroplano sa kailaliman. Kung maaari mong lunukan ang lalaki sa huling pagkakataon, ang 10,000 Beast Platform ay maibabalik man lang sa kalakihan ng Star Dao. Ditian daw, ang pinag-uusapan mo ay ang taong may espiritual na kultibasyon na base ng Divine Origin Realm. Hindi mo ako pinayagang kunin noong araw na iyon. Kung magsanib puwersa tayo, dapat may pagkakataon na panatilihin siya. Hinaway-kaway ni Guyana ang kanyang kamay, hindi pa ito ang oras. Hindi natin mailantad ang ating lakas ng maaga.
Hanggat babalik sila, palaging may pagkakataon. Masyadong malakas pa rin ang suppressing power ng eroplanong ito para makabalik ako sa antas ng Diyos. Kung hindi man, naisip ko talaga na ang pagpunta sa eroplanong kalaliman ay makakatagpo sa kailalimang iyon. Ang mga mata ni Ditian ay nagpakita ng isang panatikong kulay, Panginoon, hanggat maaari mong isama ang Golden Dragon King. Ano ang pagsugpo sa eroplanong ito? Ang kapangyarihan ng Dragon God ay kataas-taasan kahit sa God Realm noon. Paano ito mangyayari? Maaari bang masugpo ang maliit na kontinente ng Daoluo? Umiling si Guyana, paano ito malalamon ng ganoon kadali? Masyadong nangingibabaw ang kapangyarihan ng Golden Dragon King, hindi madaling lunukan ito. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ditian, gayunpaman, nakuha mo na ang orihinal na core ng Dragon God. Dapat posible, di ba? Kumunot ang noo ni Guyana, huwag kang mag-alala tungkol sa mga ito. Bumalik ka muna sa 10,000 Beasts platform. Pamahalaan ang pinalawak na 10,000 Beasts platform. Gawin ang kailangan nating gawin ng maayos. Maghintay hanggang ang Abyss Plane ay lamunin natin. Pagkatapos nito, malapit nang magsimula. Ang pagkakakilanlan ni Ditian sa maliwanag na bahagi ay eksaktong direktor ng Spiritual Pagoda 10,000 Beast Platform. Oo. Sumang-ayon si Ditian, biglang naging matigas ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa malalim na boses, Guro, noon pa man ay gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Tanggulan. Sa palagay ko, sa kanyang tanong, hindi ka na talaga maaaring mag-alinlangan pa. Masyadong mabilis ang kanyang paglaki, at mayroon pa siyang gintong sibat ng dragon na gawa sa tadyang ng Dragon God sa kanyang kamay. Kung hindi niya babarilan siya, kung balang araw ay magiging isang malaking problema siya. May damdaming tao ka ba? Ang mga mata ni Guyana ay biglang naging vertical pupils, at isang nakakatakot na pamimilit ang bumagsak sa Beast God, na nagpagulat sa kanya, at lumuhad siya sa isang tuhod na hindi namamalayan. Anong gusto kong gawin, tinuturuan mo ba? Gawin mo ang sarili mo. Oo, Panginoon. Pinigilan ni Ditian ang kawalang kasiyahan sa kanyang puso, tutal, bumantong hininga siya at nagmamadaling umalis. Talagang pinagsisihan niya na hindi niya ito ginawa kanina at pinatay si Tanggulan sa duyan. Kaya lang, hindi niya sinubukang gawin, ngunit ang master ay talagang masigasig, at siya ay magpapakita sa oras sa bawat oras. Marahil ay talagang nagustuhan ng Panginoon ang taong iyon. Sa damdamin ng tao. Gayunpaman, ang lahat ng pagpaplano ay isinasagawa alinsunod sa plano, at ang lahat ay umuusad patungo sa kanilang itinatag na mga layunin. Hindi tumigil ang Panginoon. Magpatuloy, at hindi magtatagal bago nila ito haharapin. Kaya lang, ano ang mangyayari? Puno ng pag-aalala ang Diyos ng hayop. Ngunit ngayon, halos imposible para sa kanya na patayin si Tanggulan. Bahala na si Tanggulan ay maraming limit daw luho sa paligid niya, ngunit siya mismo ay nasa antas na malapit sa kanyang sarili. Ang gintong liwanag ay puno ng sagradong aura. Nang lumitaw ang nakakasilaw na gintong trident sa pagkakahawak ni Tanggulan, naramdaman pa niya ang hininga ng mga alon mula sa Arctic Ocean. Poseidon's trident, ito ang pinakamahalagang bagay na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Ngayong stable na ang front line, nagpa siya si Tanggulan na pumasok kaagad sa mundo ng Sigad Trident, sinusubukang makapasa sa mga sumusunod na eksaminasyon at tunay na makabisado ang super artifact na ito. Matapos mag-isip ng mabuti, pinili niyang gawin ito sa tabi mismo ng subtree ng buhay. Kaso, kapag tapos na ang assessment, babalik siya agad dito. Ayon sa nakaraang karanasan, gaano man katagal ang proseso ng pagtatasa, hindi ito aabot ng higit sa isang araw sa iyong pagbabalik at sa iyong pag-alis. Baka sandali lang. Inayos niya ang kanyang katawan sa pinakamahusay na kondisyon, at pagkatapos ay ganap siyang pinagsama. Sa kanyang noo, ang mga rune ng Golden Trident ay napakaliwanag, at ang buong katawan ay naglabas ng malambot na aura. Sinulyapan ng subtree ng buhay sa kanyang harapan, itinaas ni Tanggulan ang ginintoang trident sa kanyang kamay, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay tahimik na lumulubog dito, naramdaman ang hininga ng trident ni Poseidon. Gusto kong kunin ang siyam na pagsusulit ng Diyos ng dagat. Ibinuhos niya ang kanyang mga iniisip sa banal na kasangkapan. Sa susunod na sandali, kumislap ang liwanag, at naramdaman na lamang ni Tanggulan na ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at ang paligid ay naging isang gintong mundo. Ngunit ang kaalaman sa ginintoang mundo ay tumagal ng maikling panahon, at ang lahat sa paligid nito ay nagsimulang maging malinaw. Natuklasan ni Tanggulan na ang lugar na kinaroroonan niya sa oras na ito ay isang maliit na nakabukod na isla. At sa paligid nito ay ang walang katapusang dagat. Ang malawak na dagat, mula sa asol na asol sa paligid hanggang sa malalim na asol sa dikalayuan, ay tila na puno ng makapangyarihang kapangyarihan sa pagitan ng langit at ng lupa. Ika-4 na pagsubok ng Sea God, pambihirang tagumpay. Ring blockade. Simula sa iyong kasalukuyang lokasyon, umalis sa isla at makarating sa tapat ng lupain. Sa panahong ito, hindi ka maaaring gumamit ng anumang spirit ring o spirit skills. Hindi ka maaaring lumipad. Hindi ka makakapatay ng anumang si spirit beast. Magsimula ka agad. Isang malalim na boses ang umalangaw sa mga tainga ni Tanggulan, malabo,
palagi niyang nararamdaman na ang boses na ito ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Gayunpaman, halatang hindi siya nabigyan ng pagkakataong mag-distinguish dito. Sa susunod na sandali, ang lahat sa paligid niya ay nagsimulang magbago. Sa lahat ng direksyon, biglang tumaas ang magulong alon, at direktang bumaril sa kinaroroonan ng Tang Wulan. Kasabay nito, nakikita pa niya na sa magulong alon, isang napakalaking alimango na malamang na mahigit 3 metro ang diametro ng katawan. Pagkakalat ng isang pares ng malalaking sipit, tumalon siya sa kanyang sarili sa tubig ng dagat. Kumislap ang figure ni Tang Wulan, at tumalon siya sa hangin. Ngunit sa sandaling tumalon siya, agad niyang naramdaman ang biglaang pagtaas ng gravity, idiniin siya mula sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa halos kaagad. Alam mo, si Tang Wulan ay nasa limitasyon na ng antas ng Daoluo. Gusto niyang lumipad, paano siya mapipigilan ng ordinaryong pressure? Ngunit sa oras na ito, ang lakas ng mapang epong puwersang ito ay naging dahilan upang hindi na siya makalaban. Nangangahulugan ito na ang kinakaharap niya sa oras na ito ay malamang na ang mapang epong puwersa ng antas ng Diyos. Subconsciously, gusto niyang bitawan ang kanyang Golden Dragon Spear, ngunit agad niyang napagtanto ang sinabi ng mababang boses noon. Hindi maaaring pumatay ng anumang mga si Soul Beast. Ang harsh talaga ng ganitong kondisyon. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay nakaranas ng maraming mga labanan, at sa sandaling ito ay walang gulat. Sa sandaling tumalon siya, gumawa siya ng paggalaw ng pag-ikot ng katawan sa unang pagkakataon. Napakasimple ng kanyang layunin. Una sa lahat, kailangan niyang makita ng malinaw ang kanyang sarili. Maganda ang destinasyon ng pagsubok na ito. Sa pagkakataong iyon, nakikilala pa rin niya, dahil napakalinaw ng target, nasa harapan pa lang niya ang nakaharap niya kanina, sa layong mga 3 kilometro, na isang kapirasong lupa. At iyon ang dapat niyang patutunguhan. At ang lupain ay ipinakita bilang isang arko, at ang tubig sa dagat sa harap niya ay natural na lumilitaw sa isang estado ng singsing, na dapat ay ang tinatawag na breakthrough ring blockade. Matapos suriin ang mga tanong, ang susunod na hakbang ay kung paano malalampasan ang pagsusulit na ito. Naranasan niya ang unang 3 pagsusulit. Maliban sa ikatlong pagsusulit, na pinagmamasdan lamang ang hininga ng 3 kalaban ng kanyang ama, ang 2 pang pagsusulit ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanyang memorya, at hindi ito nangangahulugang magandang impresyon. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, si Tang Wulan ay nagpakita ng isang kislap ng malamig na liwanag, at sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay nilamon ng dagat. Sa sandaling ito ay nilamon ng tubig dagat, agad na naramdaman ni Tang Wulan ang pagkakaiba. Bago siya nasa labas ng mundo, ang kanyang kaugnayan sa dagat ay napakataas na. Kung siya ay nasa dagat, pakiramdam niya ay halos nakauwi na siya. Ang buong dagat ay tila kumupkup sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, ang dagat na kanyang naramdaman ay puno ng puot. Ang napakalakas na kapangyarihan ng sampal na iyon, kung papalitan ito ng isang ordinaryong Spirit Master, malamang na masampal siya at lilipad palabas. Ang malaking presyon ng tubig ay dumaloy sa kanyang mukha. Kasabay nito, naroon ang malaking alimango. Ang malalaking alimango ay tila hindi naapektuhan kahit kititing sa dagat. Sila ay gumagalaw ng paalang, at bawat isa sa kanila ay nabasag ng ang kanilang malalaking kuko sa harapan ay dumiretso sa ulo ni Tang Wulan. May kaunting kawalan ng magawa sa kanyang puso, ngunit sa pagitan ng electric light at flint, talagang naisip ni Tang Wulan kung paano lalagpasan ang harang na ito. Biglang lumubog ang katawan, at ang torso bow ng Mountain Dragon King ay pinakawalan sa ilalim ng kontrol ng gravity. Sa sandaling ito, para siyang estatwa na gawa sa bakal, na lumubog sa ilalim ng tubig sa isang iglap. Kasabay nito, nakataas ang kanyang mga braso sa kanyang ulo, siya ay umatake ng malakas. Dang! Nagkaroon ng muffled sound mula sa ilalim ng tubig, at ang katawan ni Tang Wulan ay bumilis pababa. Ang mga kuko sa harap ng malaking alimango ay rebound. Paanong si Tang Wulan, na pumasok sa kaharian ng hindi tumutulo na ginto, ay madaling masaktan. Halos sa susunod na saglit, nakababa na siya sa lupa at napadpad ng malalim sa ilalim ng dagat. Malalim sa ilalim ng dagat ay putik at buhangin. Pagkadapa ay naramdaman na lang niya ang buo niyang katawan sa putik. Ngunit hindi ito isang malaking problema para kay Tang Wulan. Sa ilalim ng mapanlikhang kontrol ng gravity ng katawan ni Shanlunguang, madali niyang hinayaan ang sarili na tumayo sa ilalim ng dagat. Hindi bababasa, para hindi siya mag-alala tungkol sa mga kaaway na nagmumula sa ibaba. At the same time, para sa kanya, wala siyang masyadong pakialam sa pagsubok na ito. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay namumulaklak, at ang longgang ay bumulwak palabas. Ang hindi paggamit ng mga espiritong kakayahan ay hindi nakaapekto sa kanyang paglipat ng longgang kahit kaunti. Bukod dito, natuklasan din ni Tang Wulan na ang mga kakayahan ng kaluluwa lamang ang naselyuhan, ngunit lahat ng kanyang kakayahan sa Golden Dragon King ay magagamit. Nang matapakan niya ang kanang paa sa dagat, biglang umalangaw-ngaw ang buong tubig. Sa ilalim ng sinasadyang kontrol ni Tang Wulan, ang nakapalibot na tubig sa dagat ay nakompres sa lahat ng direksyon, kahit na bumubuo ng isang vacuum zone sa paligid ng kanyang katawan. Agad na naharang ang si Spirit Beast na sumusugod sa lahat ng direksyon.
Ang longgang ay tumagos ng 5 metro ang layo, na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag. Kahit na wala siyang malawak na si Universe Guard sa kanyang katawan, ang pangalawang tulad na tanghulan ay naglalakad pasulong, na parang nasa bahay, naglalakad lamang ng mabagal patungo sa kanyang destinasyon. Hindi nagtagal, mayroon ng mga makakapal na kaluluwang hayop sa paligid ng kalasag ng Dragon Gang, at gumamit sila ng iba't ibang paraan upang maglunsad ng mga pag-atake. Mayroon ding ilang makapangyarihang mga kaluluwang hayop. Gayunpaman, ang lakas ng longgang ni Tanghulan ay matagal nang naiiba sa dati, kahit anong atake nila, hindi nila ito mababali. Maaari lamang pahintulutan si Tanghulan na sumulong ng dahan-dahan. Paminsan-minsan, lumilitaw ang isang soul beast na may cultivation base na halos 100,000 taon, at si Tanghulan ay gumugol lamang ng kaunting enerhiya sa pag-iisip upang makagambala dito, at ang longgang ay ganap na nakayanan ito. Hindi man siya marunong lumipad, ang layo ng 3 kilometro ay panandalian lang sa kanya. Nang makalusot siya sa ring blockade at mapunta sa tapat ng kontinente, ilang minuto lang ang lumipas. Paglabas ng tubig, tinangay ni Longgang ang mga si Soul Beast na humahabol sa likod niya. Nang muling sumikat sa kanya ang maliwanag na sikat ng araw, muling tumunog ang mahinang boses. Ang pang-apat na pagsubok ni Poseidon, lumampas, nag-ring blockade, at nakumpleto. Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagsubok? Iba talaga ang pagiging matatag. Palihim na bamantong hininga si Tanghulan sa kanyang puso, noong ginagawa niya ang unang pagsubok, ayaw niyang tumigil sa pagpapahirap. Sa oras na ito, natapos ang ika-4 na pagsusulit sa napakaikling panahon. Hindi ko alam kung ilang beses itong nakaka-relax. Magpatuloy sa pagtatasa. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tanghulan. Ang dalawang pangunahing mga core ng kaluluwa sa katawan kasama ang epekto ng core ng dragon, ang nakaraang pagkonsumo ay isang bagay lamang na maaari niyang mabawi pagkatapos ng ilang paghinga. Siyempre, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtatasa. Ikalimang pagsubok ng Poseidon, pagdadalisay ng katawan sa pamamagitan ng pagtaas ng tubig. Paglaban sa tubig mula sa paghagod sa loob ng 49 na araw. Bago makapag-react si Tanghulan, napagtanto niya na ang mga tanawin sa paligid niya ay nagbago ng husto sa susunod na sandali. Hindi lang iyon, pati ang kanyang katawan ay masikip. Tapos nagulat siya nang maramdaman niyang nakagapos na siya. Ang higit na ikinatakot niya ay dahil sa sarili niyang cultivation base, hindi siya makaalis kahit gaano pa siya kahirap magpumiglas matapos matali. Ito ay isang halijing bato. Ang kanyang katawan ay nakatali sa halijing bato, at naroon ang dagat sa lahat ng direksyon. Iyan ay isang lugar na ginagawang hindi gusto ang bawat araw, at ang lupa ay hindi gumagana. 49 na araw. Gustong magtanong ni Tanghulan, tatay ba niya ito? Ang lahat ng ito ay mga pagtatasa na itinakda ng aking ama. May urge talaga siyang maluha. At dito pa lang, isang malaking alon ang humahampas sa kanyang mukha, at ang matinding impact ay nasa kanya. Ito ay hindi isang ordinaryong alon, tila may halong walang kapantay na malakas na epekto. Nang tumama ito kay Tanghulan, ang tanging nararamdaman ni Tanghulan ay ang maduraj. Tila may pakiramdam ng isang tren na gumagabay sa kaluluwa na gamulong mula sa katawan. Tubig dagat ba ito? Ito ay isang pinamagatang duluos busyang spirit na lumalabas ng todo, hindi ba ito ay halos pareho? Bago niya natapos ang pag-iisip na ito, isa pang malaking alon ang sumugod sa kanya, na marahas na tumama sa kanya. Sabi nga, ang isang alon ay mas mataas sa isang alon, at sunod-sunod na malalaking alon ang patuloy na naghuhugas sa kanyang katawan. Frantically flapping. Sa oras na ito, si Tanghulan ay medyo walang magawa. Nang matrap siya dito, nalaman niyang hindi ma-mobilize ang soul power niya, ibig sabihin, hindi niya magagamit ang soul power niya para labanan ang impact. Gayunpaman, tulad ng nakaraang pagsubok, kahit na ang kapangyarihan ng espiritu ay hindi na magagamit, ngunit sa mundong ito kung saan sinusubok ang si God Trident, walang paghihigpit sa kapangyarihan ng kanyang Golden Dragon King. Sa kasong ito, paano siya masasaktan ng mga alon na ito? Hindi man lang nag-abala si Tanghulan na gamitin ang katawan ng Golden Dragon King, hinayaan ang alon na dumaan sa kanya. Umaasa sa lakas ng hindi tumutulong na gininto ang katawan, bagamat may pressure, napakalayo pa rin para magdulot ng banta sa kanya. Medyo boring lang ang nararamdaman niya ngayon. Sa ganitong kapaligiran, kailangan niyang manatili sa loob ng 49 na araw. Masyadong mahaba ang oras na ito. Sinimulan niyang isara ang kurtina at mag-concentrate, iniisip ang kanyang pangunawa sa langit at lupa sa sandaling nalampasan niya ang limitasyon ni Daoluo, iniisip kung makakalikha ba siya ng mas makapangyarihang kakayahan pagkatapos ng ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor. Hindi nagtagal, nahulog siya sa pagmumuni-muni. Mahirap man siyang magnilay-nilay dito, napakalaking tulong pa rin sa kanya ang ganitong pag-iisip. Matapos ang paglilinang ng Panginoon ng kaluluwa ay umabot sa isang tiyak na antas, kailangan itong ma-precipitate, at maipon sa pamamagitan ng pagulan. Ang sapat na akumulasyon ay ang pinakamalaking tulong para sa pagmamadali sa susunod na antas. Matapos magsawa si Tanghulan, hinayaan na lang niya ang kanyang sarili na mahulog sa ganitong uri ng pagmumuni-muni, sinasamantala ang pagkakataong ito para isipin ang kanyang mga kakayahan. Kahit nataglay na niya ang combat effectiveness ng limit Daoluo level,
marami pa ring pagkakaiba sa tunay na pagpasok sa limit Daoluo level. Sa antas na ito lang talaga siya nakaramdam ng bakas ng koneksyon sa mas mataas na antas. Ito ay isang pakiramdam ng sublimation. Bagamat nakikipag-ugnayan lamang siya sa front line, sa tuwing nararamdaman niya ang sublimation ng front line na iyon, natural na magbubunga ng pananabik ang kanyang katawan. Sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit ang Extreme Daoluo kasama sina Chenggu Dongfeng at Hanhai Daoluo Chen Xinji, lalo na ang quasi-god level na Extreme Daoluo, ay may matinding pananabik para sa God Realm. Natatakot ako dahil naramdaman ko ang sublimation na ito. Ang sublimation na ito ang nagpapaunawa sa kanila ng higit na pag-iral at isa pang mundo. Ngunit ang tukso ng mundong iyon sa Panginoon ng kaluluwa ay talagang napakahusay. At sa hinaharap, kailangan din niyang hanapin ang antas na iyon, dahil pagkatapos lamang na maabot ang antas na iyon ay tunay niyang mahahanap ang kanyang pamilya. Naghahanap ng sarili mong magulang at kapatid. Limitahan ng Daoluo, hawakan ang limitasyon, ang isang paa ay umabot na sa antas ng Diyos. Ayon sa mga sinaunang tala, sa panahong ito, hanggat maaari kang magkaroon ng pag-aproba ng isang Diyos at magpatuloy sa mana ng posisyon ng Diyos, mayroon kang posibilidad na sumugod sa mga Diyos. Siyempre, ito ay kailangang suriin ng mga Diyos. Sa oras na ito, ang pagtatasa ng si God Trident na kanyang dinarones ay tila katulad ng ganitong uri ng pagtatasa. Ayon sa mga makasaysayang talaan ng Tang Sect, ang Diyos ng dagat na si Tang San, na kanyang biolohikal na ama, ay nakumpleto ang pagtatasa sa isang lugar na tinatawag na si God Island, at walang detalyadong tala kung paano siya naging Diyos sa huli. Ngunit itinuro ng lahat ng mga talaan na ang tagumpay ni Tang San Chengxian ay nauugnay sa kanyang kapalaran sa si God Island. Kaya, kaya ng ama, kaya niya rin ba? Sa pag-iisip nito, mas inaabangan ni Tang Wulan ang siyam na pagsubok ng Diyos ng dagat. Kung ang isa ay makakahanap ng pagkakataon na maging isang Diyos sa pamamagitan ng pagtatasa ng si God Trident, iyon ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na sitwasyon. Sa oras na iyon, kung ito ay ang abyssal plane o iba pang mga bagay, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Bukod dito, maaari na rin siyang magsimulang maghanap para sa mga Diyos. Ang pangunawang ito ay nagbigay kay Tang Wulan ng pakiramdam ng walang harang na isip at katawan. Ngunit sa mga sandaling ito, biglang may sumakit sa kanyang katawan. Hayaan siyang magising mula sa kanyang mga iniisip. Tumingin sa taas. Bago pa malinaw na makakita si Tang Wulan, naramdaman niya ang sunod-sunod na pangangilig sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nakita niya na may mga alon ng mga pana ng tubig, na baliw na bumaril patungo sa kanyang katawan, at ang pagtusok ay dulot ng mga pana ng tubig na ito. Natahimik si Tang Wulan saglit, ano ang sitwasyon? Bakit nababago ang tubig sa dagat? Papa, anong klaseng assessment ang iniwan mo sa akin? Bagamat ganoon ang iniisip niya, nabigla siya at lalo pang umalis. Bukod dito, nabigla si Tang Wulan nang matuklasan na ang lokasyon ng epekto ng mga water arrow na ito ay partikular na naghahanap ng kanyang sariling mga acupuncture point. Napakalakas ng impact. Sa lakas ng kanyang hindi tumutulong na gininto ang katawan, pagkatapos ng tuloy-tuloy na impakto, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng pangangati. Sa maraming mga kaso, ang pangangati ay maaaring maging mas hindi komportable kaysa sa sakit. Si Tang Wulan, na orihinal na nag-isip na ang antas na ito ay dapat ding madaling lampasan, muling naramdaman ang katakutan ng siyam na pagsusulit ng si God. Ang mga water arrow na ito lamang ay hindi sapat upang magdulot ng anumang banta sa kanya, ngunit ang bilang sa oras na ito ay sobra na. Wala man lang balak tumigil. Ang mga damit sa kanyang katawan ay matagal nang nawala, at maging ang ibabaw ng kanyang balat ay naapektuhan ng mga pulang betik. Gamitin ang longgang para lumaban. Ito ang unang pumasok sa isip ni Tang Wulan. Kung hindi dahil sa sinasadya niyang kontrolin, na-stress na ang longgang. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang ideyang ito. Simple lang ang dahilan, dahil ito ang siyam na pagsubok ni Poseidon. Kumbinsido si Tang Wulan na hindi kailanman gagawa ng walang kabuluhan ang kanyang ama, dahil pinili ng kanyang ama na gamitin ang mga bagay na ito upang maapektuhan ang kanyang katawan. Tapos, ibig sabihin, maganda sa sariling katawan ang impact ng alon. Ito ay tulad ng orihinal na sekta ng ontolohiya na nagpapanday ng katawan. Sa makatuwid, matapos maramdaman ang pagkabigla na dulot ng sakit sa loob ng maikling panahon, hindi siya nagalit ngunit masaya, at agad na pinigilan ang dugo ng kanyang Golden Dragon King at ang kapangyarihan ng core ng dragon, upang hindi sila makagambala sa kanyang katawan at mabigla. Alam mo, sa antas ng hindi tumutulong na gininto ang katawan, ang pinaka nakakatakot ay hindi sakit, ngunit walang sakit. Tulad ng para sa pisikal na ehersisyo, ang karanasan ni Tang Wulan ay nagpapakita na kung walang anumang sakit, kung gayon ang katawan ay halos hindi bumuti. Naabot na ng isang rung ang limitasyon ng non-leakage golden body, at ito rin ang limitasyon ng ontology sect. Maliban na lang kung makakalusot siya upang maging isang Diyos at ma-moisturize ng celestial spirit, maaari siyang magpatuloy. Para sa kanya, una niyang naisip na ganito ang limitasyon niya. Ngunit sa sandaling ito, sa kanyang perpektong katawan, siya ay makakaramdam ng sakit, na nangangahulugan na ang kanyang katawan ay may puwang pa para sa karagdagang pag-unlad. Ano ang maaaring maging mas mahusay kaysa dito?
Ang pinakamahalagang layunin ng 9 tests of the Sea God ni Tang Wulan ay upang mapabuti ang kanyang sariling antas ng paglilinang, pagbutihin ang kanyang sarili, at bigyan siya ng mas malakas na lakas. Sa sandaling ito, hindi ba ito ay isang proseso lamang ng pag-akyat? Ang sakit ng ika-4 na pagsubok ay napakasimple, sa katunayan, siya ay medyo nabigo sa kanyang puso, at sa sandaling ito, ang pagkabigo ay nagsimulang mawala. Binago sa pag-asa. Ang paghampas ay naging mas mabangis ng paulit-ulit, at ang mga alon ay nagsimulang lumitaw sa pabago-bagong anyo. Biglang parang isang mabigat na martilyo na may parehong hawakan, biglang parang sibat na nagmumula sa isang butas, at biglang naging isang baliw na talim ng tubig na pagputol. Ang bawat pagbabago ay may malakas na epekto. Sa ilalim ng epektong ito, si Tang Wulan ay patuloy na nakatiis at naramdaman ito. Sa tuwing makakatanggap siya ng isang epekto, ang kanyang katawan ay sasailalim din sa ilang mga pagbabago. Mula sa sakit hanggang sa pamamanhid, at pagkatapos ay sa unti-unting pamamanhid. Lahat ng sakit sa labas ng kanyang katawan ay hindi makakaapekto sa kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan. Ang mga daluyan ng dugo, meridian, at maging ang mga panloob na organo ay pinasigla ng epekto. Patuloy na nagbabago sa epekto. Masakit man para sa kanya ang pakiramdam na ito, sa matinding kalooban, hindi ito sapat para magulo ang kanyang isipan. Ang dugo sa katawan ay kusang umiikot. Patuloy na binabawasan ang sakit na dinaranas ng katawan, at pagpapabuti din ng mga daluyan ng dugo. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tulad ng isang piraso ng bihirang metal, at ang lahat ng mga alon ay tulad ng mga forging martilyo na karaniwan niyang ginagamit. Ang mga panday na martilyo na ito ay patuloy na nagpapanday sa kanyang katawan at nagpapahusay sa kanyang paglilinang. Lumipas ang oras. Bagamat si Tang Wulan ay nagdurusa sa pisikal, siya ay lubos na nagpapasalamat sa espiritu at patuloy na inaayos ang kanyang estado. Hindi man siya makagalaw ay halos hindi siya makatalikod sa pakikibaka. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang buong saklaw ng kanyang katawan upang mapaglabanan ang epekto. Ito ang dahilan kung bakit siya lubos na nasisiyahan. Walang paraan upang hatulan ang oras sa mundong ito ng siyam na pagsusulit ng Sea God. Ang katawan ay nagbabago mula sa sakit hanggang sa pamamanhid, at pagkatapos ay mula sa pamamanhid hanggang sa sakit. Hindi ko alam kung ilang beses na akong namatay matapos magpalat ng ordinaryong tao, pero ganito niya tiniis. Sa proseso ng patuloy na pagtitiis, nagsimula ring magpakita ang kanyang katawan ng ilang banayad na pagbabago. Natuklasan ni Tang Wulan na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang katawan mismo, ngunit ang pagsasanib sa pagitan ng panloob na espiritual na kapangyarihan at ng kanyang sariling dugo. Sa ilalim ng patuloy na paghampas ng mga alon, ang kanyang espiritual na kalooban ay unti-unting natutunaw sa bawat sulok ng kanyang katawan. Kung noon ay maaring ang pagpapakilos lamang ng buong katawan o bahagi ng katawan, kung gayon, ngayon ay unti-unti na siyang makakakilos sa pagbabago ng buhok na may pagsasanib ng kapangyarihang espiritual na malapit sa antas ng mga Diyos. Ang banayad na pagbabagong ito ay nagpapahintulot sa kanya na ganap na kontrolin ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa loob ng kaliskis ng Silver Dragon King na nakasabit sa kanyang leeg, ang Ice God Orb ay nagpapalabas ng nakakapreskong hininga, na natural na nagpapalusog sa kanyang mental na kapangyarihan. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi lamang siya sumasailalim sa forging sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Ang espiritual na antas ay walang katapusan na malapit sa rurok ng espiritual na kaharian, at sa tuktok ng espiritual na kaharian, ang kailangan lang niya ay akumulasyon. Ang akumulasyon sa oras na ito ay mas katulad ng compression, para sa compression ng mental power, at ang proseso ng compression na ito ay nagpabagal sa sariling espiritual na antas ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting sublimation sa ilalim ng oppression. Magiging perpekto kung magagamit nito ang epektong ito para makapasok sa Divine Origin Realm. Bagaman ito ay hindi maabot. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nang muling manhid ang katawan at isipan ni Tang Wulan ay unti-unting pumasok sa isang ethereal na estado. Napakaganda ng pakiramdam na ito. Ang kanyang tunay na kamalayan ay ganap na nakalubog sa kanyang katawan, at para sa kanya ngayon, ang kanyang katawan ay parang isang maliit na mundo, at bilang Panginoon ng maliit na mundong ito, malinaw niyang nararamdaman ang bawat banayad na pagbabago sa buong mundo. Ito ang pinakakahanga-hangang bagay. Ang katawan ng tao ay isang misteryo, at kahit na pagkatapos ng hindi mabilang na mga henerasyon ng pananaliksik, ang misteryo na ito ay hindi pa ganap na natukoy. Ang genetic na pananaliksik ay nasa simula pa lamang nito sa buong Federation. Sa simula ng prosesong ito, kailangan ng mas maraming pananaliksik at malalim na talakayan upang maging mas makabuluhan ang pananaliksik na ito. Si Tang Wulan ay parang isang scientist na nag-aaral sa katawan ng tao sa oras na ito, malalim na nararamdaman ang bawat banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Ang higit na nagpahanga sa kanya ay ang mga selyo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan. Hanggang ngayon, mayroon pa rin siyang 4 na seal na hindi niya nabasag. At sa pagkakataong ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang selyo sa loob ng kanyang katawan ng napakalinaw at malalim. Kung ikukumpara sa kanyang mga naunang haka-haka at damdamin, nang malinaw niyang makita ang istruktura ng kanyang katawan, natuklasan ni Tang Wulan na ang selyo na nilikha ng kanyang ama sa kanyang katawan ay napakaganda.
Hindi pa siya nakakita ng ganoon kakomplikado at banayad na Soul Guidance Array. Kung ito talaga ang Soul Guiding Magic Array. Sa simula, nang pumasok siya sa Blood God Legion, ang Blood God Array ay minsang nagbigay sa kanya ng matinding pagkagulat. Ang kahangahangang gusali at ang kahangahangang Soul Guiding Array ay nagparamdam sa kanya ng tunay na misteryo ng mundo ng Soul Master. Ngunit sa sandaling ito, nang makita niya ng malinaw ang mga sel sa kanyang katawan, nagulat si Tang Wulan ng matuklasan na kahit ang ika-15 selyo ay hindi bababa sa 10 beses na mas komplikado kaysa sa Blood God Array, at ang laki nito ay napakaliit. Alam mo, ang selyong ito ay nasa sarili mong katawan. Ang ilan sa mga aura na nakapaloob dito ay tiyak na hindi kapangyarihan ng kaluluwa, ito ay dapat na isang mas mataas na antas, na aangkop lamang sa enerhiya ng mga Diyos. Ang pagiging komplikado ng bawat isa sa mga kasunod na seal ay ilang beses kaysa sa nauna. Sa panahon ng huling dalawang seal, kasama ang kasalukuyang espiritual na antas ng cultivation base ni Tang Wulan, naramdaman niya ang kanyang espiritu na parang babagsak na siya sa unang tingin. May isip ng isang tao kung gaano kalakas ang espiritual na antas na ito. Nakakatakot kaya, Ama, gaano kalakas ang huling enerhiya ng Golden Dragon King sa iyong selyo? Sa kasalukuyang cultivation base at pisikal na kondisyon ni Tang Wulan, kumpiyansa siyang makakalagpas siya sa ika-15 selyo nang hindi gumagawa ng labis na pagbabago. Ngunit paano ang susunod? Pagdating niya sa ika-16 na palapag, wala siyang kahit katiting na tiwala. Ang huling dalawang layer ay talagang hindi matapang na subukan. Anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan iyon? Si Tang Wulan ay lubos na naniniwala na ang lakas ng enerhiya sa likod nito ay maaaring masusing selyuhan ng kanyang ama, natatakot ako na ito ay isang tunay na antas ng Diyos. Kahit na isang antas ng Diyos na hindi pinigilan ng eroplano ng Daoluo Continent. Malamang na lumampas pa rin ito sa antas ng buong kontinente ng Daoluo. At ang kapangyarihang ito, kasing aga pa noong siya ay naging isang dugong gininto ang dragon, ay lubos nang naunawaan na ito ay ganap na hindi mahipo. Dahil ito ay puno ng karahasan at pagkawasak. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa lahat ng bagay tungkol sa iyong sarili ng malalim maaari mong maunawaan ang iyong sarili ng mas malalim. Si Tang Wulan ay unti-unting nakakuha ng kaunting kaliwanagan. Kung ikaw ay isang maliit na mundo, paano mo mapapasabog ang maliit na mundong ito na may mas malakas na kapangyarihan? Malabo, nahuli na niya ang isang bagay, ngunit kahit siya mismo ay hindi malaman kung ano mismo ang nahuli niya. Sa wakas, nang ang lahat ng sakit mula sa labas ng mundo ay natural na nawala, ang kanyang espiritual na kalooban ay bumalik din sa paligid ng katawan. Ang pamilyar na mahinang boses ay narinig sa tainga, ang ika-5 pagsubok ng Diyos ng dagat, natapos na ang Tide Forging, gusto mo bang magpatuloy sa susunod na pagsubok? Bumalik muli sa lupa, napaliligiran ng isang piraso ng ginto, lahat ng dating sakit ay nawala, at napalitan ng bagong pakiramdam. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na siya ay dapat naganap na nasa itaas ng antas ng isang demigod, at dapat pa rin siyang maging isang uri ng demigod na may napakalalim na akumulasyon. Ang buong tao ay tila hindi gaanong bumuti sa ibabaw, ngunit naramdaman niya ang muling pagsilang na kasiyahan. Ang pakiramdam na ito ay talagang kahanga-hanga. Sa wakas, ang sakit ng ika-5 pagsubok ay hindi nawala ng kabuluhan. Sayang lang at hindi siya direktang makapag-promote sa kaharian ng quasi-god sa tulong ng pagsubok na ito. Sa isang mahinang buntong hininga, ipinakita ni Tang Wulan ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, sige. Oo, kailangan niya ng mas malakas na pagpapasigla. Ang ika-5 pagsusulit ay napabuti ng ganito, kaya ano ang susunod na ika-6 na pagsusulit? Ang ika-6 na pagsubok, ang labanan sa malalim na dagat. Tulungan ang kaluluwa ng demonyo na Great White Shark Clan laban sa masamang demonyong Killer Whale Clan. Ang mga kondisyon ng pagsubok ay upang patayin ang masamang demonyong Killer Whale King at itaboy ang lahat ng masasamang Devil Killer Whale. Nag-aaway sa dagat. Pagkatapos ng nakaraang 49 na araw ng pisikal na ehersisyo, nararamdaman na ngayon ni Tang Wulan na ang ganitong uri ng ehersisyo ay mas makakatulong sa kanyang katawan, at ito ay magiging mas kapaki-pakinabang sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Sa oras na ito, ang susunod na pagtatasa ay naging labanan lamang sa dagat. Pagharap sa si Soul Beast, bigla siyang nawalan ng magawa. Siya ang limitasyon ng antas ng Daoluo, ang ganitong uri ng labanan ay dapat na mas madali para sa kanya, tulad ng nakaraang ika-4 na pagsubok. Sa di kalayuan, isang puting dorsal fin ang lumitaw sa dagat, papunta sa kanya ng napakabilis. Mayroon lamang isang palikpik sa likod, sa kumikinang na asher na espongha, dahil ang gininto ang liwanag ay nawala lamang, ito ay napakalinaw. Ang dating down-to-earth ay naging isang di pamilyar na dagat, hindi bilang matinding puot tulad ng dati. Ngunit mayroon din itong napakalakas na pakiramdam ng epekto. Ang undercurrent sa dagat ay nagngangalit, at hindi pala kaibigan kay Tang Wulan. Pagkalubog niya sa tubig ay nakita niya kaagad ang magkayakap na mga kasama. Isa itong payat na petang na may magandang naka-streamline na puting katawan. Napakabilis ng paglangoy ng katawan sa tubig. Sa ganoong kaikling panahon, nakarating na ito sa paligid ng katawan ni Tang Wulan at umiikot na sa kanya. Malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang kabaitang dulot nito, at biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, at ipinarating din niya ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kapangyarihan.
Hello, ikaw ba ay isang inapo ni Tang San? Isang magandang boses ng babae ang sumunod, na ikinatakot ni Tang Wulan. Hello, marunong ka bang magsalita ng human language? Nagtatakang tanong ni Tang Wulan sa pamamagitan ng mental energy. Siyempre gagawin. Hindi normal para sa soul beast na magsalita ng mga salita ng tao pagkatapos ng 100,000 year cultivation base. Medyo mapaglaro ang boses ng Demon Soul Great White Shark. Biglang nagulat si Tang Wulan, kilala mo ba ang aking ama? Si Tang San ang iyong ama. Retorikong tanong ng Demon Soul Great White Shark. Tumango si Tang Wulan at sinabing, oo. Siya ang aking ama. Biglang lumapit sa kanya ang Demon Soul Great White Shark, at pagkatapos umikot sa paligid niya, naghatid ito ng mas magiliw na aura. Nakita ko siya sa simula, siya iyon, at tinulungan ang aming Demon Soul Great White Shark na pamilya na maitaboy ang mga uhaw sa dugo. Natural na kaaway ng anak kanya, na talagang napakahusay. Inaatake na naman tayo ng masamang demonyong Orca clan sa kanila, please help me repel of them, please help me repel of the bloodthirst. Mga kapatid na babae. Sa pangkalahatan, nagsimula siyang umiyak. Medyo natahimik si Tang Wulan, na masyadong makatao. Gayunpaman, dahil ito ang siyam na pagsusulit ng Sigod, natural na kailangan niyang samahan ang kabilang partido. Okay, let's go now. Hahanapin muna natin ang clan mo. Then I will go with you to fight the evil demon Orca clan. Clan? Anong clan? Nagtatakang tanong ng Demon Soul Great White Shark. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na matigilan, hindi ba ito tungkol sa pagtulong sa Demon Soul Great White Shark clan na itaboy ang evil demon Orca King clan? Dahil isa itong clan, syempre isa itong clan. Ang Demon Soul Great White Shark ay naguguluhan na nagsabi, syempre hindi. Ang Diyos na nagbabantay sa lugar ng dagat ay magsasabi sa amin na kailangan lang namin ng isa sa amin upang ituro sa iyo ang daan, at ikaw na ang bahala sa iba. Ang aming mga tao ay may iba pang bagay na dapat harapin. Nang marinig ito ni Tang Wulan, kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Ang sabi ng mga tao manloloko at manloloko. Ang sarili kong ama ay nalululong sa kanyang anak. Anong klaseng pamilya ang tawag dito? Okay lang bang ay single ang sarili mo? Kung ito ay nasa lupa, syempre hindi siya natatakot sa anumang bagay, ngunit sa dagat kung saan walang kaugnayan para sa kanya, hindi ganoon kadali ang pagtataboy ng isang angkan. Gayunpaman, gamaan ang loob niya nang magbago ang isip niya. Normal din ito. Isa na siyang soul master ng limit Daoluo level. Kung may malaking bilang ng Demon Soul Great White Sharks na tutulong, magiging masyadong simple ang assessment na ito. Okay. Kung ganoon, ikaw ang mangganguna. Makikilala natin ang Evil Demon Orca King. Sinabi ni Tang Wulan sa Demon Soul Great White Shark. Let's go. You have to protect me. God will say, kung hindi mo ako protektahan. Kahit na bumagsak ka sa assessment. Si Tang Wulan ay natulala saglit, naging isang pakiramdam ng pagkatulala, hindi lamang para makipag-away, kundi maging isang babysitter. Medyo mataas daw ang hirap. Fair na. Si Tang Wulan ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, ang kanyang katawan ay sumabog at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay tumatakbo. Kahit nasa dagat siya, lumakad pa rin siya sa lupa, binabasag ang tubig. Sa kabutihang palad, ang antas na ito ay walang anumang mga paghihigpit sa kanyang sariling mga kakayahan. Ang demonyong kaluluwa Great White Shark ay umindayog, at mabilis na sumugod sa gilid ni Tang Wulan, at mahinang nagsabi, kayo na ang bahala. Sinabi ni Tang Wulan, gagawin ko ang aking makakaya. Siya nga pala, sinabi mo na mayroon kang 100,000 taon na cultivation base, kumusta ang pagiging epektibo ng iyong pakikipaglaban? Ano ang galing mo? Magtutulungan tayong mabuti kapag nangyari iyon. Gaano man kalakas ang 100,000 taong soul beast, ito ay dapat nakatumbas ng fighting power ng isang titled Daoluo. Dahil gusto mong protektahan ang kalaban, dapat palagi kang pamilyar sa kapangyarihan ng Demon Soul Great White Shark. To describe it in your human terms, sila ay tinatawag na Zon Wuxia. Basically, hindi ako pamilyar sa iba maliban sa pagtakas. Sila ang mga prinsesa ng Demon Soul Jaws clan, baby pa, nakikipaglaban sa hindi bagay sa akin. Ang sinag ng dragon sa Tang Wulan ay nagiba-iba at halos maanod sa dagat. Ang demonyong kaluluwa Great White Shark na nilinang sa loob ng 100,000 taon ay sanggol pa rin. Labanan ang 5 scum. Marami siyang alam. Ngunit ito ay malinaw na isang pag-aaksaya ng kahoy. Hindi lamang ito makakatulong, natatakot ako na ito ay magiging isang malaking drag sa aking sarili. Gustong sampilan ni Tang Wulan ang taong ito. Ang hirap ng pagtatasa na ito ay tila tumataas sa paglipas ng panahon. Bakit hindi ka na nagsasalita? Hindi mo ba sila gusto? Mahinang sinabi ng Demon Soul Great White Shark, mukhang maganda ba kapag naging tao ang mga tao? Gusto mo bang palitan ko sila para sa iyo? Pero wala sa kanila ang damit mong pantao, oo. Hindi ba masama ang hindi magsuot ng damit? Tumigil ka na. Sandaling hindi nakaimik si Tang Wulan. Walang magawa siyang umiling at sinabing, wala kang kailangang gawin. Pagdating ng panahon, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin mo. Bakit ka ba nagkakaganito? Napakasama ba ninyong mga tao? Ano ang gusto mong gawin ko?
Paano kung trituhin mo ako ng masama? Ang demonyong kaluluwa Great White Shark ay nag-aatubili na magpatawad. Ako. Pinandilatan ito ni Tang Wulan, at sinabing, iyon lang. Pagkatapos mo akong pangunahan na hanapin ang Evil Demon Orca Clan, maaari kang tumalikod at tumakbo sa malayo. Hindi ka magaling sa pagtakbo. Ito ba ang punong tanggapan? Paano ito magagawa? Pareho tayong kaaway, at kaaway ko rin iyon. Paano kita iiwan kahit na ano? Lalabanan kita at masasaksihan ang sandali ng mga himala. Tumahimik ka. Sa wakas ay hindi nakatiis si Tang Wulan. Isang labanan laban sa 5 hamak, ngunit sumigaw din ng mga slogan. Ano ang lahat ng ito? Nalaman niya na ang kahirapan ng ika-6 na pagsusulit ay maaari ring kasama ang pandiwang panliligalig. Buti na lang at hindi nagtagal. Biglang naramdaman ni Tang Wulan ang isang malakas na puwersang mapang-api sa di-kalayuan. Kapag lumitaw ang pressure na ito, naramdaman na lang niya na parang puno ng malisya ang dagat sa katawan niya. Sa di-kalayuan, isang malakas na hininga ang bumungad sa anino ng dagat. Dapat dito. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ang malalim na bahagi ng kanyang mga mata ay kumikislap na may lilang liwanag, mga lilang pupil. Lahat ng nasa harapan ay biglang naging malinaw, at sa di-kalayuan, lumitaw ang masasamang demonyong killer whale sa larangan ng pangitain ng kalangitan. Ang mga masasamang demonyong killer whale na ito ay tila nagpapaalala sa kanila na mas malaki kaysa sa kaluluwa ng demonyo na malalaking puting piteng, na may mga asul-itim na linya sa kanilang mga katawan, na isang mahusay na pagtatago sa dagat. Ang nakakatakot ay ang mga deep sea killer whale na ito mismo ay may malalakas na aura. Sa kanyang pangunawa, mayroong hindi bababa sa daan-daang mga deep sea killer whale dito, at walang sinuman na ang cultivation base ay mas mababa sa antas ng 10,000 taon. Natatakot ako na mayroong 7 o 8 artikulo na higit sa 100,000 taong gulang. Sa kanila, mayroon ding aura na parang isang bangin na parang kulungan. Iyon ay dapat na ang Evil Demon Orca King, o hindi bababa sa pagkakaroon ng antas ng hayop. Siyempre, wala sa mga ito ang masyadong nagbabanta kay Tang Wulan, dahil sa kanyang cultivation. Paano kung ito ay isang mabangis na hayop? Ang kaluluwa ng demonyo na dakilang puting piteng ay lumipad sa dagat, ibinaling ang ulo nito, na parang nakatingin kay Tang Wulan. Signal siya sa lugar. Pagkatapos, gumawa ng hakbang ang prinsesa ng demonyong kaluluwa Great White Shark Clan na hindi inaasahan ni Tang Wulan. Ang malaking katawan ay itinayo sa dagat, at pagkatapos ay ang palikpik ng buntot ay nakatungo, na gumagawa ng isang galaw na katulad ng paghuk ng daliri ng tao. Pagkatapos ay ang makapangyarihang mga ideya sa pag-iisip ay sumabog kaagad sa malayo. Ang espiritual na ideyang iyon ay maaaring ipaliwanag sa 5 salita sa wika ng tao. Halika rito. Napanganga si Tang Wulan sa ginawang provokasyon ng prinsesa. Pagkatapos ay nakita niyang ngumisi ang prinsesa sa kanya, pinapakita ang kanyang mga pangil. Sa sumunod na sandali, bigla siyang tumalikod, ang kanyang palikpik sa buntot, at nawala sa malayo ng dagat sa isang iglap. Ito. Bago ang kailanawan ni Tang Wulan, nagkaroon ng outbreak. Sa kabilang panig, isang pagsabog ng galit, isang napakalakas na aura ay agad na lumabas. Halos sa isang iglap, ang nakapalibot na tubig sa dagat ay tila nagyelo, at si Tang Wulan ay nagdulot ng napakalaking presyon mula sa lahat ng direksyon. Ang mga ulo ng malalaking demonyong orcas ay sumugod sa kanya ng galit na galit. Gustong sabihin ni Tang Wulan na hindi ako iyon, ngunit kapaki-pakinabang pa rin bang sabihin ito ngayon? Gusto ko talagang talunin ang demonyong kaluluwang Great White Shark. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, at nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang mga piraso ng gintong kaliskis ay namumulaklak mula sa katawan, gininto ang katawan ng dragon. Kasabay nito ang paglaki ng kanyang katawan. Ito ay nasa ilalim ng kanyang sariling kontrol. Nanginginig ang kanyang katawan, ito ay naging dragon at lumitaw sa dagat. Tama, magbabago siya bilang Golden Dragon King para labanan ang mga demonyong kaluluwang malalaking puting pitang sa dagat. Ang makapal at walang kapantay na chi at pagbabago-bago ng dugo ay lumabas mula sa katawan ni Tang Wulan, nagiging halo tulad ng isang sangkap, na nagniningning sa isang malaking bahagi ng dagat sa isang piraso ng ginto. Ang malaking katawan na mahigit 100 metro, ang makapal na kaliskis, lahat ay nagpapakita ng sarili niyang lakas. Ang mga demonyong orcas na sumusugod sa kanya, naramdaman ang kanyang makapangyarihang aura, at ang kanilang bilis ay biglang bumagal. Pinagmamasdan ang mga pagbabago sa kanyang katawan sa di-kalayuan. Ang mga pakpak ay nakatiklop sa likod. Sa karagatang ito, walang silbi ang mga pakpak. Ang katawan ng Golden Dragon King na binago ni Tang Wulan ay umindayog, at nakilala niya ang kanyang sarili sa ganitong estado. Bihira siyang lumaban sa anyo ng dragon sa normal na panahon. Sa huling pagkakataong naging ganito siya, tila siya ay naging isang Blood Golden Dragon sa Star Luo Empire at inatake ang Spirit Spreading Pagoda. Sa sandaling ito, sa dagat, sa susunod na sandali ay pinakawalan ang tunay na katawan ni Wan, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang Dragon Core ay mabilis na lumalaki, at ito ay naging isang malaking puso, na tumitibok ng malakas. Isang malaking halaga ng dugo, na hindi alam kung gaano kalakas kaysa sa isang tao, ang dumaloy sa kanyang katawan. May pakiramdam ng buong lakas ng katawan.
Sa isang kislap ng banal na liwanag sa kanyang mga mata, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang paa sa harapan at gumawa ng haka-haka na paghawak sa harapan. Biglang, ang nakapalibot na dagat ay nagsimulang sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Sa sandaling ito, ang kanang paa sa harap ni Tang Wulan ay tila naging isang malaking puyo ng tubig, at ang tubig sa dagat ay umikot ng marahas, na mabilis na umaagos patungo sa puyo ng tubig. Ngunit ang tubig dagat na nilamon ng puyo ng tubig ay kaagad. Sa kasong ito, isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa buong dagat. Ang mga masasamang demonyong killer whale na nasa malapit ay biglang nakaramdam ng matinding pagsipsip mula sa harapan, at biglang nataranta at gustong makipagpunyagi. Ipinagbabawal na 10,000 batas, lumabag ang Dragon Emperor. Kung ang ipinagbabawal na pamamaraan ng Dragon Emperor na ginamit sa estado ng One True Body ay napakadaling labanan, hindi karapat-dapat si Tang Wulan na tawaging quasi-god. Nabaligtad ang buong dagat sa isang iglap. Ang tubig sa dagat ay umaagos ng magulo, at ang masamang orcas ay mabilis na dumating sa direksyon ni Tang Wulan. Sa susunod na sandali, siya ay sinipsip sa puyo ng tubig. Bagamat tubig dagat lamang ang nilamon, naroon din ang lakas ng buhay ng mga masasamang demonyong killer whale na ito. Ang masasamang demonyong killer whale ay nasisipsip sa puyo ng tubig at hindi makagalaw. Sa sandaling ito, isang pulang ilaw ang biglang lumiwanag sa di kalayuan. Noong una ay isang maliit na pulang tuldok lamang, ngunit hindi nagtagal, ang maliit na pulang tuldok ay mabilis na lumaki sa hangin. Pagdating kay Tang Wulan, ito ay naging isang malaking pulang talam ng liwanag. Ang gayong magulong tubig ay nahati sa dalawa sa ilalim ng talam ng pulang ilaw, ang vortex ay biglang naputol, at ang pulang ilaw ay umabot sa katawan ni Tang Wulan. Ang Dragon Emperor ay bumaliktad at naging explosive power sa isang iglap. Nagkaroon ng muffled na ingay sa ilalim ng sahig ng dagat. Ang lahat ng masasamang demonyong mamamatay na balyena na dating hinihigop sa puyo ng tubig ay inilabas lahat, at ang pulang ilaw ay nalipol din sa pagsabog. Tumingin si Tang Wulan sa malayo gamit ang isang pares ng mga mata ng dragon, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at inisip niya ang kanyang sarili, na medyo kawili-wili. Ang lakas talaga ng masamang demonyong Orca King na ito. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang malaking figure na mahigit 100 metro rin ang haba. Gumagala ito sa direksyon ni Tang Wulan na may mabagal ngunit napakabilis na bilis. Ang napakalakas na hininga ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging Panginoon ng dagat. Ito ay ang Evil Orca King. Ang masamang demonyong Killer Whale King na ito ay hindi lamang may madilim na asul na mga linya sa katawan, kundi madilim na pula. Malinaw na may mabigat na pagbabago-bago ng dugo sa kanyang katawan. Tungkol sa lahi ng demonyong orca, binigyang pansin ito ni Tang Wulan noong siya ay nag-aaral sa Shrek Academy. Sa dagat, ang mga Sea Soul Beast ay mayroon ding kanilang mundo. Sa mga kaluluwang hayop sa dagat, mayroong ilang partikular na makapangyarihang pag-iral. Tulad ng kaluluwa ng demonyong dakilang puting petang, kabilang sa kanila ang masamang demonyong mamamatay na balyena. At ang pagkakakilanlan ng masamang espiritong killer whale sa dagat ay parang isang masamang espiritong master sa mundo ng mga tao. Sila ang pinakauhaw sa dugo sa lahat ng Sea Spirit Beast. Ito ang likas na kaaway ng halos lahat ng buhay dagat. Anumang marine creature ay maaaring maging pagkain nila, at aatakihin nila ang anumang marine creature na makikita nila. Halos walang hindi makakapatay. Kapag nakatagpo sila ng lahat ng nilalang sa dagat, halos hindi sila magre-react maliban sa pagtalikod at pagtakbo. Nasa tuktok sila ng food chain sa mundo ng karagatan. Maliban sa isang dakot ng mga individual na napakalakas na si Soul Beast, ang Demonic Orca Clan ay halos hindi magagapit. Sa makatuwid, hindi magpapakita ng awa si Tang Wulan sa ganitong uri ng Sea Soul Beast. Ang pagpatay sa isang masamang demonyong mamamatay na balyena ay nangangahulugan ng pagliligtas sa buhay ng hindi mabilang na mga kaluluwang hayop sa dagat. Siyempre, hindi niya sinasadyang patayin silang lahat. Ito ay sanhi ng kalikasan. Ngunit ayon sa mga kinakailangan ng ika-6 na pagsubok ng si God, ang masamang demonyong orca na hari sa harap niya ay ang pagkakaroon na kailangan niyang patayin. Ang nakapalibot na dagat ay umaalon, at ang mga vortex ay nagsimulang lumitaw sa dagat, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito nabuo ni Tang Wulan, ngunit mula sa masamang demonyong Orca King sa kabilang panig. Sa oras na ito ay tulad ng master ng dagat. At ang mga alagad at apo nito ay nakakalat sa malayo sa oras na ito, na nagmamasid sa paggalaw dito. Tao, o dragon. Isang boses na puno ng malamig na aura ang dumating. Bahagyang sinabi ni Tang Wulan, may kabuluhan ba ito sa iyo? Hindi. Kahit ano pa yon, dapat ay pagkain ko yan. Napakaganda at bagay sa akin ng chi at dugo mo. Siguro, pagkatapos kitang kainin, makapag-evolve na ulit ako. Evolve to a million-year level. Evil Demon Tiger ang Whale King ay malamig na parang walang emosyon. Medyo nagulat si Tang Wulan, mayroon ka ba talagang 1,000,000 taon na cultivation base sa iyong Soul Beast World? Siyempre meron. Nang banggitin ng Evil Demon Orca King ang million-year Soul Beast, parang medyo natuwa siya, lalo na ang si Soul Beast natin, na may pinakamaraming million-year Soul Beast. Sa pagkakaalam ko, at least it has been. There are 2 million years of existence.
Mas malamang na lumitaw ang mga sea soul beast sa loob ng 1,000,000 taon. Bakit ganito? Tanong ni Tang Wulan. Ang masamang demonyong Killer Whale King ay tila naantig, at walang kapagurang sinabi, iyon ay dahil sa mundo ng dagat, ang pag-iral na nakatayo sa tuktok ay walang natural na mga kaaway. At ang pinakamahalaga ay walang tao sa lupa. Gaano man kalakas ang mga kaluluwang hayop, sila ay papatayin ng iyong mga tao. Gayunpaman, sa mundo ng mga tao ay hindi makakarating sa amin, ang lugar na ito ay hindi sa amin. Madali. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nalungkot si Tang Wulan sa kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Noong unang panahon, ang Soul Beast pa rin ang Panginoon ng mundong ito, ngunit ngayon, ilang Soul Beast ang nananatili pa rin sa kontinente. Kahit na ito ay isang Sea Spirit Beast, ang makita ang Federation Fleet ay maaari lamang umatras sa malayo. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga tao ay hindi nakabuo ng dagat ng ganoon kalalim, natatakot ako na ang Sea Spirit Beast ay walang malaking puwang para mabuhay. Inaalala ang orihinal na Beast God Emperor Tian, nakatira lamang sila ngayon sa napakaliit na lugar, at mayroong isang Spirit Transmission Tower sa labas na kumokontrol sa buong lugar at sa mga natitirang lugar ng Stardao Great Forest. Sa lakas ni Tian, naniwala si Tang Wulan na tiyak na makakalagpas siya sa gapos na iyon, ngunit kung talagang nagmamadali siyang lumabas, maaaring hindi na siya malayo sa kamatayan. Teknolohiya man o lakas ang tao, hindi na sila ang kayang labanan ng mga kaluluwang hayop. Ang Soul Beast ay ganap na umalis mula sa mainstream ng mundong ito. Milyong taong kaluluwang hayop. Kahit ang Beast God na si Emperor Tian di ba? Sa kasaysayan ng tao, nakita lamang sila ni Tang Wulan sa mga alamat. At ang alamat tungkol sa Million Year Soul Beast ay may kinalaman sa kanya. Isa na rito ang alamat na minsang pinatay ng kanyang ama na si Tang San ng 1,000,000 taong gulang na Soul Beast. At tila ito ay isang si Soul Beast. May isa pa, ang nagtatag ng maalamat na Spirit Tower, si Lingbing Dao Luo Yuhao minsan ay nagkaroon ng 1,000,000 taong gulang na Soul Beast. Ngunit ito ay limitado sa alamat. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang ito ay dating dakilang kapangyarihan sa mainland. Sino ba talaga ang makakapag-imbestiga sa kanila? Kaya naman, tumingin siya sa masamang demonyong Orca King sa harap niya, medyo nalungkot siya. Gayunpaman, hindi nito nasira ang tiwala niya. Ang masamang espiritu Orca Clan ay tinatawag na ang masamang espiritu master sa mga Sea Soul Beasts, na ganap na may katuturan. Ang pagkakaroon ng mga ito ay mababawasan lamang ang bilang ng mga Sea Spirit Beast. Lalo na't napakalakas ng nasa harapan niya. Higit pa rito, ito ay nasa ilalim ng pagtatasa ng Sea God Trident. Sino ang nakakaalam kung ito ay isang pantasya o katotohanan? Sandali lang ha. Biglang napagtanto ni Tang Wulan ang isang problema at hindi napigil ang magtanong muli, sinabi mo lang na mayroong 2,000,000 taon sa pagitan ng iyong mga Sea Soul Beast. Mukhang alam ko na ang isa sa kanila ay pinatay ni Tang San, ang ninuno ng Tang Sect. Ano ang isa pa? Ano ang masasabi ko sa iyo? Ikaw ay magiging aking pagkain sa lalong madaling panahon. Dalhin ito sa kamatayan. Mukhang naubusan na ng pasensya ang masamang demonyong Orca King. Sa susunod na sandali ay pumutok ang lakas ng pag-iisip, ang mga puyo ng tubig sa dagat ay kumakalat na. Dumiretso siya sa direksyon ni Tang Wulan. Sa proseso ng pag-anod, ang mga vortex na ito ay pinagsama sa bawat isa ng paisa-isa, at mabilis na nag-convert sa isang malaking puyo ng tubig. Ang mas nakakatakot ay ang puyo ng tubig na ito ay ipinakita sa pula ng dugo, puno ng madugong kapaligiran. Malabo, makikita pa nga ng isang tao ang hindi mabilang na si Soul Beast Wraiths na gumagala sa loob, nakapansin-pansin. Nahaharap sa napakalaking vortex na ito, hindi sinadya ni Tang Wulan na umiwas. Bumukas muli ang mga pakpak sa likod para tulungan itong kontrolin ang katawan mula sa pagkatangay ng dagat. Kaagad pagkatapos, ang nakasisilaw na gininto ang liwanag ay sumabog mula rito. Bumuka ang bibig ng dragon, at isang malaking dagandong ang sumabog. Ang masamang demonyong Killer Whale sa di kalayuan at ang prinsesa ng demonyong kaluluwa Great White Shark Clan sa malayo ay malinaw na nakikita na ang isang malaking liwanag at anino ay sumabog mula sa ulo ng gintong dragon na binago ni Tang Wulan, tulad ng ulo ng dragon na iyon. Agad na nag-zoom in ng 10 beses. Pagkatapos ay lumitaw ang nakakabinging dagandong sa buong mundo sa ilalim ng dagat. Golden Dragon Roar. Ito ang tunay na bersyon ng Wan, ang gintong dragon na dagandong ng pinakamataas na antas ng Dao Luo. Ang buong mundo sa ilalim ng dagat, kung saan ang nakakabinging dagandong ay agad na yumanig, ay nagpakita ng malalaking pagbabago tulad ng agos ng karagatan. Ang gininto ang hininga ay sumanib sa dagat, at marahas na bumangga sa malaking pulang puyo ng tubig. Sa sandaling iyon, halos lahat ng kalapit na Evil Orca ay nagmamadaling tumakas sa malayo, sinusubukang tumakas sa malayo sa napakabilis na bilis. Ito ang instinct ng buhay. Sa lugar na ito ng dagat, walang marine creatures maliban sa masasamang demon killer whale, dahil lahat ng marine creatures ay kinakain na kung saan man sila dumaan. Ang kaluluwa ng demonyo na Great White Shark Princess ay sumigaw ng nanay sa puso niya at tumalikod at tumakbo palayo. At sa susunod na sandali, ang lahat ng tubig dagat sa kalapit na lugar ng dagat, sa loob ng 12-dosenang milyang dagat, ay sumambulat na parang pigsa. For a time, naging magulo ang buong dagat.
Ang lahat ay naging nakakatakot na hininga sa isang iglap. Kung mayroong mga marine organism sa loob ng saklaw na ito, agad silang magiging pulbos. Ang masasamang demonyong killer whale sa loob ng medyo malapit na hanay ay lahat ay nawalis at nakakalat, at hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan isa-isa. Tanging ang malaking gininto ang katawan at ang masamang demonyong si Orca King ang nasa malayo. Gaano man kagalit ang mga alon sa paligid, hindi nila matitinag ang kanilang katawan. Ang evil Orca King ay biglang gumawa ng kakaibang tunog sa dagat. Sa susunod na sandali, ang malaking katawan nito ay lumiwanag at naging isang nakasisilaw na pula ng dugo. Pagkatapos, ang katawan ay lumiko sa kalahati, at ang malaking katawan ay umikot. Isang nakakagulat na pulang ilaw ang pumutol sa tubig ng dagat, at agad na nakarating sa harap ni Tang Wulan. Sa suntok na ito, kahit si Tang Wulan ay hindi naiwasang magbago ng kanyang mukha. Ito marahil ang pinakamakapangyarihang paraan ng pag-atake ng Evil Demon Orca King. Dapat na ganito rin ang nakaraang long-range attack, ngunit hindi ito gaanong kalakas sa ngayon. Huwag manggahas na magpabeya, ang malaking gintong dragon ay umikot din sa tubig. Ang buntot ng dragon ay tumalsik, ito ay ang buntot ng gintong dragon na kamakawag. Ang malaking dragon gang ay nagtipon sa buntot ng dragon, at galit na hinampas kasama ang buntot ng masamang demonyong Orca King. Dahil sa marahas na banggaan ay muling kumulo ang dagat. Ang dalawang malalaking katawan ay nag-away sa malalim na dagat ng ganito, ito ay isang malapit na banggaan at away. Ang Evil Orca King ay palaging napaka-proud at mayabang. Sa kanyang opinyon, bukod sa 1,000,000 taong gulang na soul beast na lumitaw, walang sinuman sa buong dagat ang makakalaban dito. Ang mga katotohanan ay talagang pareho, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa tuktok na ng food chain sa gitna ng mga spirit beast. Ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng paulit-ulit na banggaan, ang kanyang katawan ay nagsimulang magdusa ng maraming pinsala. Ang katawan ng malaking gintong dragon na iyon ay hindi mailalarawan. Sa tuwing makakabangga ang katawan nito sa kalaban, hindi lang nawawala ang bentahe nito, kundi patuloy itong nasisira. Nagsimulang umagos ang dugo sa dagat. Matapos maamoy ng ibang masamang demonyong orcas sa hindi kalayuan ang hininga ng dugo, kahit dugo ito ng hari ng kanilang sariling angkan, desperado silang sumugod, bawat isa ay may pulang mga mata upang sumali sa larangan ng digmaan. Ngunit ang resulta ay maiisip, sa ganoong kabanggas na larangan ng digmaan, ang kanilang pagmamadali ay kamatayan lamang. Halos lahat sila ay sumabog sa masa ng tinadtad na karne pagkatapos ng banggaan. Sa oras na ito, nabunyag ang bangis ng masamang demonyong Orca clan. Ang mas masasamang demonyo killer whale mamatay at ang laman at dugo lumipad, mas masasamang demonyo killer whale sumugod. Ang una nilang ginawa ay lamunin ang bangkay ng kanilang kasama. Anong klaseng lahi ito? Ang pakiramdam na nakita ko ng sarili kong mga mata ang pinaka-nakakagimbal. Hindi na kinailangan ni Tang Wulan na magkusa na patayin sila. Isa lang itong banggaan sa Evil Orca King na naging dahilan ng pagkabaliw ng Evil Orca clan, na hindi maisip sa harap niya. Ang pagbangga sa masamang demonyo na si Orca King ay nagparamdam din kay Tang Wulan ng mga pagbabago sa kanyang katawan, na higit sa lahat ay makikita sa lahat ng aspeto. Matapos ang proseso ng pagdadalisay ng katawan ng tubig, ang kanyang kapangyarihang pangkaisipan ay ganap na isinama sa kanyang katawan, hindi lamang siya lumayo pa, ngunit higit sa lahat, ang kanyang antas ng kontrol sa katawan. Kapag ginagamit ang One Real Body na Golden Dragon King, kaya niyang kontrolin ang pagbabago ng bawat sukat ng may katumpakan. Nang magsalubong ang buntot ng dragon at ang buntot ng Evil Orca King, natural na tumaas ang kaliskis sa ilalim ng kanyang kontrol na parang matalim na talim upang kiskisan ang katawan ng Evil Orca King, na nag-alis ng malaking piraso ng laman at dugo sa kanyang katawan. Hindi ito posible noon. Noong nakaraan, kung gusto mong patayin ang mga kaliskis, malamang na ang lahat ng mga kaliskis sa buong katawan ay itinayo o ang mga kaliskis sa isang malaking bahagi ng katawan ay naitayo. Imposibleng maging tumpak sa bawat sukat. Ang ganitong tumpak na kontrol ay sapat na upang itaas ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan ni Tang Wulan sa isang bagong antas. Sa makatuwid, hindi siya sabik na ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kailangan niyang umangkop sa kanyang bagong katawan sa pamamagitan ng labanan sa harap niya. Dahil sa ganitong uri ng espiritu, ang pakiramdam na ang isang pagbabago ng isip ay maaaring kontrolin ng isang maliit na pagbabago sa katawan ng isang tao ay talagang cool. Kung saan mo gustong maging matigas, magiging matigas ka, at kahit saan mo gustong gumamit ng puwersa para lumiit at umiwas, magagawa mo ito kaagad. Sa makatuwid, sa oras na ito, naramdaman ng Evil Demon Orca King na ang kalaban ay lubhang matigas kapag siya ay umaatake, ngunit nang ang kanyang pag-atake ay bumagsak sa kalaban, ang malaking bahagi nito ay naalis. Pinaramdam nito sa kanya na hindi niya ito magagamit. Ito ay talagang hindi komportable. Siya ay patuloy na nanghihina, ngunit ang kanyang mga kalaban ay lumalakas at lumalakas. Unti-unting naramdaman ng Evil Orca King na may mali, ang kalaban na ito ay mas mahirap harapin kaysa sa inaakala niya. Ang mga nakapaligid na disipulo at mga apo ay nilamon ang isa't isa, kaya naging madugong bagyo ang malawak na lugar sa dagat na ito. Kung natural na makontrol ng Evil Orca King ang kanilang kabangisan sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili sa oras na ito.
Ramdam niya lang ang mga pagbabago sa paligid niya pero wala siyang magawa. Sa sandaling ito, isang kakilakilabot na eksena ang lumitaw, at ang mga kaliskis sa katawan ni Tang Wulan ay biglang naging napakaliwanag. Biglang nakatiis sa mapangahas na banggaan ng isang masamang demonyong orca. Nag-ikot ang malalaking swath ng tubig dagat. Ngunit naramdaman ng Evil Orca King na parang natamaan siya ng bakal. Sa sumunod na sandali, isang nakakabinging pag-awit ng dragon ang tumunog sa dagat. Ang malalaki at malalaking demonic killer whale sa nakapaligid na lugar ay direktang pumihit sa ilalim ng nakakatakot na sound wave. Ang Evil Orca King mismo ay naparalisa rin. Ang Golden Dragon Roar sa buhay na ito ay halos 2 beses na mas malakas kaysa sa dati, ganap na blanko ang utak ng Evil Demon Orca King. Sa sumunod na sandali, biglang sumiklab ang malakas na aura ng digmaan laban sa langit at lupa, ipinagbabawal ng Dragon Emperor ang batas, ipinagbabawal ang langit at lupa, at ang Dragon Emperor. Naramdaman lang ng masamang demonyong Orca King na biglang bumangon sa kanyang puso ang isang uri ng takot mula sa kanyang mga buto. Sa sandaling ito, siya lamang ang nagkaroon ng ideya na tumakas. Gayunpaman, sa oras na ito, paano siya hahayaan ni Tang Wulan na makatakas? Isang malakas na liwanag ang biglang sumiklab, at sa sumunod na sandali ay tumagos ito sa katawan ng Evil Demon Orca King. Ang gintong figure ay dumaan sa malaking katawan nito, at isang malakas na liwanag ang kumikislap sa isang iglap. Ang malaking katawan ng Evil Orca King ay direktang napunit na may malaking sugat sa tiyan. Ang matinding sakit ay nagpagaling sa kanya sa wakas mula sa nagyelo na estado. Sa sandaling ito, wala na itong pakialam sa ibang mga bagay. Ang malakas na madilim na pulang ilaw ay biglang sumabog na parang isang nakapirming shell na ginagabayan ng kaluluwa sa malalim na dagat. Maging si Tang Wulan ay nabigla. Pagkatapos ang malaking buntot sa likod ng Evil Demon Orca King ay lumuwa ng pula, na inakay ang kanyang katawan na tumakas patungo sa malayo na parang kidlat. Gaano man kalakas ang isang lalaki, hindi ito kasing halaga ng sarili niyang buhay. Sa oras na ito, hindi man lang nito kayang alagaan ang kanyang mga alagad at apo, at pinakamahalagang tumakas muna. Gusto mong pumunta? Ngumisi si Tang Wulan, at biglang bumukas ang mga pakpak ng dragon sa likod niya, tinutulak ang kanyang katawan na parang isang higanteng sumasagwan. Kasabay nito, ang dragon ay dumura, lumikha ng isang vacuum sa paligid ng kanyang katawan at hinahabol siya na parang kidlat. Lumilipad ang gintong dragon. Sa sandaling ito, isang puting figure ang sumugod mula sa diagonal thrust ng walang babala, at diretsyong tumama sa tagiliran ng masamang demonyong Orca King na mabilis na tumatakas. Ang Evil Orca King ay umungal, at ang malaking sugat na naputol noon ni Tang Wulan ay biglang binaril ng dugo. Napagulong din ang katawan nito sa impact. Sa sandaling ito, muling nagbagong anyo si Tang Wulan sa anyo ng tao, binaril ang masamang demonyong Orca King na parang gintong bulalakaw. Ang 4-character battle armor na si Jin Longyu ay agad na itinaas ang kanyang katawan, pinataas ang kanyang sariling momentum sa sukdulan. Ang domain ng Blood Golden Dragon ay sumabog, ganap na naging kulay gintong pula ang nakapalibot na tubig dagat. Libo-libong mga dragon ang sumasayaw, mga dugong gininto ang dragon. Hindi mabilang na mga gintong dragon ang lumitaw sa dagat, at ang nakakatakot na aura ay agad na sumasakop sa lahat ng nakikitang hanay ng nakapalibot na larangan ng paningin. Ang mga hugis na patak na kristal sa pulso ni Tang Wulan na kumikinang na may makulay na liwanag ay nagpapalabas ng malambot na halo, na ginagawang ang mga mata ng mga gintong dragon ay napalitan lahat sa 7 kulay. Ang bawat dragon ay tila na buhay, puno ng espiritualidad. Ang libu-libong higanteng mga dragon na ito ay agad na bumuo ng isang blockade formation, at kahit na anong banggaan ng Evil Demon Orca King, hindi siya maaaring sumugod palabas. Ang field ay sublimated, Shenlong recovers. Bilang karagdagan sa malakas na pagtaas ng 4-character battle armor mismo para sa Soul Master, mayroon ding isa sa pinakamakapangyarihang aspeto ay ang pag-upgrade nito sa original na 3-character battle armor domain at gagawin itong evolution domain. Ang Blood Golden Dragon Field ni Tang Wulan ay nagkaroon ng ilang espesyal na pagbabago sa proseso ng pag-akyat na ito. Ang pagbabagong hindi niya inaasahan ay ang kristal sa kanyang pulso ay may banayad na koneksyon sa sementeryo ng Dragon Clan na hindi niya alam kung nasaan siya. Ang koneksyon na ito ay nagbigay daan sa kanya na pansamantalang pakilusan ang mga kaluluwa ng dragon para sa kanyang sariling paggamit, at ang mga kaluluwa ng dragon na ito ay sumanib sa kanyang 4 na karakter na battle armor domain, at naging kahangahangang eksenang ito ng muling pagkabuhay ng libong dragon. Iyon ay talagang tulad ng isang nakakatakot na eksena na may libu-libong totoong dragon na lumilitaw ng sabay-sabay. Ito rin ang makapangyarihang kakayahan ni Tang Wulan na pindutin ang ilalim ng kahon. Wala siyang kakayahang madaling gamitin kahit nakaharap ang hukbo ng kailaliman kanina. Tulad ng isang malakas na hukbo ng kailaliman, si Tang Wulan ay nagtataglay ng hukbo ng mga tunay na dragon sa 4 na karakter na battle armor field na ito pagkatapos ng mutation. Mula sa isang individual na pananaw, mayroon lamang silang mga kaluluwa ng dragon, at ang kanilang mga katawan ay nabuo sa pamamagitan ng kondenseng ng enerhiya ng domain at mga elemento ng langit at lupa, na malayo pa rin sa mga tunay na dragon. Ngunit ang agwat ay hindi masyadong malaki. Mas mahalaga ang dami.
Kahit na ang bawat isa sa kanila ay may kapangyarihan lamang ng isang tunay na dragon, pagkatapos ng libu-libo sa kanila, nakakatakot na hukbo ito. Ang Dragon Clan ay dating pinuno ng buong mundo, ang orihinal na Diyos ng Dragon, ngunit ang nakakatakot na Diyos na umasa sa kanyang sariling kapangyarihan upang makipaglaban sa buong mundo ng Diyos. Ang kanyang mga inapo ay puno ng mga kakayahan ng Golden Dragon King, at mayroong libu-libong nakakatakot na pag-iral na kilala sa kanilang pisikal na lakas. Sa sandaling ito, kaharap ang masamang demonyo na si Orca King, ito ang unang pagkakataon na ganap na ginamit ni Tang Wulan ang Qianlong Recovery. Ang pakiramdam na iyon ay para siyang tunay na naging isang Dragon King, na nangingibabaw sa Golden Dragon Clan. Ang bawat gintong dragon ay naglalabas ng malakas na aura na hindi mas mababa sa Title Daoluo, at may malakas na katawan na higit pa sa antas ni Title Daoluo. Bagamat malakas ang Evil Demon Orca King, kung tutuusin, siya ay malubhang na sugatan. Sa ilalim ng pagkubkob ng Golden Dragon Legion, ito ay halos mad-alien. Ito ay ganap na nalulula sa pagitan. Tinitigan ni Princess Devil Soul Jaws ang eksenang ito ng blanco, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasan ng sobrang kinang, at ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan ay ganap na nagbago. Kanina pa niya pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo, at sa kritikal na sandali ay naharang niya ang Evil Orca King. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya namalaya na kahit na hindi siya kumilos, ang Evil Demon Orca King ay hindi makakatakas. Masasabi pa nga na kung gustong gawin ng taong nasa harapan niya, walang sinuman sa mga naunang demonyong orcas ang makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Nakakagulat ang napakaraming dragon. Kung siya ay pinakawalan sa sandaling siya ay umakyat, natatakot ako na ang masamang demonyong Orca Clan ay may ideya lamang na tumakas. Sa di kalayuan, tuluyang kumalma ang masamang demonyong Orca Clan na patuloy pa rin sa pag-aaway, at naramdaman din nila ang nakakatakot na aura dito. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang mga mabangis na nilalang na ito ay biglang tumakas sa kabilang direksyon na parang baliw. Nawala sa walang hangganang dagat sa isang kisap mata. Iyon ay ang dragon, iyon ay ang angkan ng dragon na nakatayo sa tuktok ng lahat ng mga nilalang. Not to mention them, even Tang Wulan, who was the instigator, was shocked to see 1,000 dragons dancing. Hindi na ito ang pagkakaroon ng libu-libong mga ilaw at anino na hugis dragon, kundi isang tunay na gintong dragon. Ang bawat isa ay isang nilalang. Isang nilalang na nagtataglay ng kaluluwa ng dragon. Kung ang gayong hukbo ng dragon na puno ng espiritualidad at ganap na masunurin sa kanya, kung ito ay lumitaw sa kontinente ng Daoluo, ito ay magiging isang nakakagulat na eksena. Ang Evil Orca King ay tuluyang napalunok, at lahat ng gintong dragon ay dahan-daang nagkalat sa susunod na sandali. Kaagad pagkatapos, isang orange-golden na liwanag ang biglang bumaril patungo sa katawan ni Tang Wulan. Ilalabas na sana ni Tang Wulan ang pagtutol ni Longgang nang hindi namamalayan, ngunit sa sandaling ito, isang pamilyar na mababang boses ang tumunog sa kanyang isipan. Ang ika-6 na pagsubok ng Sea God, ang Evil Orca Rebellion, ay lumipas. Ang gantimpala ay ang Spirit Ring at Soul Bone ng Evil Orca King. Dahil ang tester mismo ay puno na ng 9 na singsing, ang mga Spirit Ring ng Evil Orca King ay pantay na ipapamahagi ayon sa bilang ng mga taon. Sa sumunod na sandali, ang orange-golden na liwanag ay tumama, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang kaluluwa. Naranasan na niya ang ganitong uri ng pagbabago sa Spirit Ascension platform noon, at iyon ang pakiramdam ng pagpapabuti ng edad ng Spirit Ring. Ang masamang demonyong Killer Whale King na ito ay malamang na may hindi bababa sa 3 hanggang 400,000 taon ng paglilinang. Sa ilalim ng pantay na pamamahagi, hindi bat. Sa pag-iisip nito, halos hindi namamalayan ni Tang Wulan ang kanyang espiritu na Blue Silver Emperor. Pagkatapos ay nakita niya ang isang nakakagulat na eksena. Pula, 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 berdeng ginto, orange na ginto, orange na ginto, orange na ginto, orange na ginto. Ito. Not to mention others, kahit siya mismo ay natulala sa tagpong ito. Anong antas ng pagtutugma ng Spirit Ring ito? Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng normal na tao? Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap niya, at nagawa niya ito. Lahat ay totoo. Ang lahat ng kanyang Spirit Ring ay na-upgrade sa 100,000 year level. Maliban sa espesyal na berde at gininto ang ika-5 espiritong singsing bilang anak ng kalikasan, lahat ng iba pang espiritong singsing ay umabot na sa rurok ng isang Spirit Master. Lalo na ang ilang orange-golden Spirit Ring sa likod ay nagbigay sa mga tao ng sobrang nakakagimbal na pakiramdam. Ang mga benepisyong hatid ng 9 tests of the Sea God ay talagang pambihira. Habang siya ay bumantong hininga, isang grupo ng pulang ilaw ang dumating sa kanyang harapan. Ito ay isang mabangis na pula. Kahit isang sulyap lang, ang Demon Soul Jaws Princess sa tabi niya ay nagmamadaling umatras sa malayong lugar. Matamang tumingin si Tang Wulan, at 2 buto ng kaluluwa ang nakabalot sa pulang ilaw. Tama, ito ay 2 yuan. Ito ay malinaw na ang hitsura ng 2 buto ng paa. Dapat nahahati sa kaliwa at kanan. Ito ang kaliwa at kanang buto ng binti ng Evil Demon Orca King. Ito ay talagang isang mabangis na hayop, tulad ng isang mahalagang buto ng kaluluwa,
2 piraso sa isang pagkakataon, at ito ay isang kaluluwa buto na nilinang para sa higit sa 100,000 taon. Sa ngayon, ang tanghulan ay mayroon lamang 2 buto ng kaluluwa, ang isa ay ang torso bone ng Mountain Dragon King bilang gitnang core, at ang isa ay mula sa kanang buto ng hindi sumusukong Soul Terrine Bear. Ang pambihira ng mga buto ng kaluluwa ay mas mataas kaysa sa mga kaluluwang may mataas na antas. Sa orihinal, bihira ang mga buto ng kaluluwa. Sa mahabang ilog ng kasaysayan, may nawala at may nasira. Mas bihira pa yung mga napasa-pasa na talaga. At ngayon ay walang kaluluwang hayop, para sa Panginoon ng kaluluwa, ang buto ng kaluluwa ay halos isang nawawalang pag-iral. Sa alamat lang. Para kay tanghulan, ang pagkuha ng 2 buto sa paa sa harap ay talagang isa pang malaking improvement. Hindi katakataka na ang Soul Master ay gagawa ng todo upang manghuli at patayin ang Soul Beast sa mga unang taon. Ang isang kaluluwang hayop na angkop para sa Panginoon ng kaluluwa ay maaari ng lubos na mapahusay ang lakas ng Panginoon ng kaluluwa. Lalo na sa sandaling lumitaw ang buto ng espiritu, tiyak na ito ay isang husay na lukso para sa pagpapabuti ng lakas ng Panginoon ng espiritu. At ito ay isang pangkaraniwang bagay sa mundo ng mga masters ng kaluluwa. Extinct na rin ang Soul Beast dahil dito. Katulad noong mga unang taon, ang mga tao ay nagpupumilit na mabuhay sa ilalim ng pang-aapi ng mga espiritong hayop, upang mabuhay at magtayo ng mga lungsod upang labanan ang mga espiritong hayop. Kahit kailan, ito ay isang mundo kung saan ang mahina ay makakain ng upang mabuhay at magtayo ng mga lungsod upang labanan ang mga espiritong hayop. Kahit kailan, ito ay isang mundo kung saan ang mahina ay makakain ng malakas. Hanggang ngayon, ang mga tao ay umunlad sa kasalukuyang antas na may sariling karunungan, at oras na upang isipin ang isyu ng balanseng ekolohiya. Kung hindi, wala talagang Soul Beast, umaasa lang sa mga artificial na kaluluwa, may hangganan pa rin kung tutuusin. Pagkatapos ng lahat, wala pa ring teknolohiya na maaaring lumikha ng 100,000 taong pag-iral ng kaluluwa. Bukod dito, kumpara sa mga tunay na kaluluwang hayop, ang mga artificial na kaluluwa ay nagdala ng iba't ibang bagay. Sa pag-iisip nito, hindi naiwasang maalala ni Tanghulan ang 10,000 Beasts platform na pinasok niya noong martial arts contest. Iyan ay isang tunay na masiglang mundo. Kailangan kong sabihin na mula sa pananaw ng pagbuo ng 10,000 Beasts Terrace, ang Spirit Transferring Pagoda ay marami pa ring kontribusyon. Sayang lang at parang ilusyon ang mga kaluluwang hayop doon, hindi totoo. Talagang gusto niyang bumalik sa sinaunang panahon upang makita kung ano ang mundo ng espiritong hayop noong panahong iyon. Ayon sa makasaysayang mga tala, ang mga kaluluwang hayop ay naglunsad ng hindi mabilang na mga alon ng hayop upang maapektuhan ang mundo ng tao. Maraming beses nang dumanas ang Shrek City sa epekto ng Beast Wave. Siguradong baligtad na labanan iyon. Hoy, anong iniisip mo? Isang matamis na boses ang umalingaw sa kanyang isipan. Nilingaw ni Tanghulan ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit nagulat siya. Hindi alam ni Princess Demon Soul Great White Shark kung kailan naabot na niya ito, na halos malapit na ang malaking mata, nakatitig sa kanya ng kakaiba. Sinabi ni Tanghulan, wala lang. Naisip ko lang kung ano ang dating mundo ng Spirit Beast. Ang prinsesa ng Demon Soul Great White Shark ay ngumiti at nagsabi, kung gayon ay hindi ko alam. Ang mga bagay sa iyong mundo ng tao ay napakahirap isipin. Ang ating karagatan ay palaging isang paraiso. Tanging ang mga makukulit na tao tulad ng masamang demonyong mamamatay na balyena ang maaaring makapagpapahina sa mga tao. Mabuti na lamang at natalo mo sila. Salamat. Natuklasan lamang ni Tanghulan sa oras na ito na pagkatapos ng pagsubok na ito, hindi siya pinaalis, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Maaari mo ba akong ibalik sa dalampasigan? Tanong ni Tanghulan kay Prinsesa Demon Soul Jaws. Siyempre pwede. Pero, anong silbi ko? Gaya ng sinabi niya, hindi niya maiwasang silipin ang 2 buto ng espiritu. Hindi napigilan ni Tanghulan na hindi makapagsalita sandali, ngunit tinulungan lang niya silang alisin ang kanilang mga likas na kaaway. Anong magandang gusto mo? The Demon Soul Great White Shark Princess chuckled, I'm just kidding you, I don't want the dirty soul bone of the evil demon Orca King, and only you people can merge the soul bone. I want to ask you, you say, if I change how about the adult class? Magiging masaya ba ito? Gaya ng sinabi mong reincarnation adult. Saglit na natigilan si Tanghulan at sinabi, hindi ko alam ang tungkol dito. Gayunpaman, ayon sa mga makasaysayang record, ang mga Soul Beast ay maaaring pumili na maging adulto pagkatapos nilang linangin sa kaharian ng 100,000 taon. Bagaman ang rate ng paglago ay magiging napakabilis, mayroon pa rin silang maraming mahabang panahon ng kahinaan. Sa proseso ng paglaki, kung talagang patay ka na, dapat kang magplanong magbago, kung ikaw ay patay na. Upang itago ang iyong pagkakakilanlan at hindi matuklasan kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Oh, mabuti man o masama kayong mga tao. Kailangan niyo kaming patayin. Sabi ni Princess Demon Soul Jaws na may pagkadismaya. Walang magawang sinabi ni Tanghulan, hindi mo rin masasabi iyan. Noong unang mga taon, tayong mga tao ay dating pagkain ng mga kaluluwang hayop. Dahil lamang sa mga pagbabago sa lakas at kahinaan, tayo ay nagbago. Nagsusumikap din kaming magbago sa pagitan mo at ikaw.
Ito ay isang pagtatangka upang matugunan ang mga pangangailangan ng Panginoon ng kaluluwa sa pamamagitan ng pag-asa sa mga artificial na kaluluwa. Gayunpaman, ang mga kaluluwang hayop ay mawawala na sa lupain. Isang kislap ng Pononibik ang sumilay sa mga mata ni Princess Demon Great White Shark, ang iyong mundo ng tao ay dapat maging masaya. Sa hinaharap, kailangan kong pumunta sa mundo ng mga tao upang maglaro. Ngumiti si Tangwulan at sinabi, kung talagang balak mong magbago sa pagiging adulto, dapat mong isaisip na kahit kailan, huwag mong sabihin sa mga tao na dati kang Soul Beast. Ang Soul Ring ng 100,000 taong gulang na Soul Beast. Soul Bones ay masyadong kaakit-akit para sa mga tao. Ang kasakiman ay kadalasang nagdadala ng mga sakuna. Alam ko. Sa totoo lang medyo malayo ang mga tao. Marahil ay wala pa akong 70,000 taon ng paglilinang, at hindi ako isang tunay na 100,000 taong kaluluwang hayop. Kung hindi ako matatakot sa masamang demonyong orca na iyon. Paano na ang hari? Dahil ang mga tao ay isang maharlikang pamilya kaya ang iyong karunungan ay nabuksan ng maaga, sa 1,000 taon, sa 1,000 taon ay maaari kang magsalita ng maaga, sa 1,000 taon. Makakapag-cultivate hanggang 100,000 years of cultivation sa oras na iyon, baka maging tao ka na ba sa oras na iyon? Tumawa si Tangwulan at sinabing, hindi naman totoo yan. Siguro buhay pa ako noon. Kung buhay pa ako, maaari kang humingi ng tulong sa akin kung mayroon kang anumang pangangailangan. Ngumiti si Princess Demon Great White Shark at sinabing, okay, kung gayon huwag mong kalimutan. Magpapasya tayo. May utang ka sa akin. Well, okay. Sumang-ayon si Tangwulan, hindi masyadong nagmamalasakit sa kanyang puso. Makalipas ang 10,000 taon, hindi ko pa rin alam kung ano ang sitwasyon. Kung hindi ka maaaring maging Diyos, marahil ay naging tagahanga ka na at nawala sa makasaysayang okasyon. Kahit na kaya niyang mag-cultivate sa God-level realm, baka hahanapin niya ang kanyang mga magulang. Hindi tiyak kung saan sa universo. Bihira talaga ang pagkakataon na makitang muli ang kaluluwa ng demonyo na Great White Shark Princess. Sinabi ni Princess Demon Great White Shark, kung gayon, umalis na tayo. Tingnan mo ang aking mga kakayahan. Napakalakas nila. Gaya ng sabi nila ay bahagyang umindayog ang katawan nito na parang lumalangoy pasulong. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Kung saan ito dumaan, ang nakapalibot na dagat ay biglang pumuti at pagkatapos ay naging yelo, gayon din ang dagat sa ilalim ng Tangwulan. Sinuportahan ng buoyancy ang bloke ng yelo at dinala ang katawan ni Tangwulan ng direkta sa ibabaw ng dagat. Ikaw ba ay isang ice attribute soul beast? Nagtatakang tanong ni Tangwulan. Ayon sa kanyang memorya, ang Demon Soul Great White Shark ay hindi dapat magkaroon ng mga elemental na katangian. Oo. Nag-mutate ba ang mga kakayahan nila? Hindi lang sila may original talent attributes, natural din silang malapit sa lamig. Hehe, binigyan ko nga pala ang sarili ko ng pangalan ng tao. Gusto mo bang makinig? Ngumiti si Princess Demon Soul Great White Shark. Okay. Pero, hindi ko sasabihin sa'yo. Hihihi. End of this chapter.